Celebox. Sa kamay nila ang nakatira si Kalea Madrigal, 27 anyos, laki sa marangyang buhay dahil ang pamilya niya ay may-ari ng isang airlines. Kahit na mayaman ay walang arte sa katawan, matapang din at higit sa lahat ay may busilak na puso. Dad, nakalimutan mo na bang ayaw na ayaw ko sa arranged marriage na yan? Hello, nasa 21st century na tayo. Uso pa ba yan? At isa pa, I don't want to get married lalo na't hindi ko naman kilala at mahal ang lalaking yun. Sa kabilang banda, si Lucas De Castro, 28 years old. Lalaking pinanganak sa isang isla sa Palawan at merong simpleng pamumuhay. Isang bangkero, masipag na anak, masunurin at kayang isakripisyong sarili para lang sa pamilya. Minsan iniisip ko na kumalas na lamang bilang isang bangkero ni Kapitan. Wala kasi akong choice dahil binabayaran ko pang tulong niya sa amin. Hindi ko nga alam kung kailan ba matatapos ito. Ang alam ko lang, pagod na ako sa kakakayod. Paano kung magtagpo ang dalawang taong magkaiba ang mundo? Ang isa ay may kabuhayan sa himpapawid at ang isa naman ay nasa karagatan. Tila ba langit at lupa ang kanilang pagitan? Ating tunghayan ang isang namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Kalea, you don't have a choice. Ikaw lang ang anak namin ng mom mo. Matanda na kami at kailangan na rin naming magkaroon ng apo. Si John, mabait siya at may-ari ng isang bangko sa Makati. Siyang gusto kong pakasalan mo. Napasimangot si Kalea nang marinig ang sinabi ng kaniyang ama. Nasa loob sila ng silid niya at pumasok lang ito upang sabihin na ikakasal siya sa isang lalaking hindi naman niya lubusang kilala. Dad, nakalimutan mo na bang ayaw na ayaw ko sa arranged marriage na yan? Hello, nasa 21st century na tayo. Uso pa ba yan? At isa pa, I don't want to get married lalo na't hindi ko naman kilala at mahal ang lalaking yan. Kita niya ang galit sa mukha ng kanyang ama. Alam niyang nagpipigil lamang ito ngunit inirapan niya lang ang matanda. 27 taong gulang na siya at may sariling isip na rin. Isa sa kinatatakutan niya ay ang arranged marriage. Alam yon ng ama niya ngunit bakit pinipilit pa rin siya nito? Biglang may sumagi sa isip ni Kalea. Alam ko na. Hindi kaya dahil gusto niyong mag-merge ang negosyo natin at pamilya nila? Natahimik ang kanyang ama at napaiwas ng tingin. Huminga ng malalim si Bernardo at tiningnan ng seryoso ang anak. This is for the best, Kalea. Wala kang magagawa kung hindi sundin kami ng mom mo. Agad na umalis ang kanyang ama sa kanyang silid, kung kaya't napatulala na lamang siya. Kaya naman, tumulo ang kanyang luha dahil sa sobrang frustrations. Nakakainis! Bulong niya sa kanyang sarili. Yun na lang ang nasabi ni Kalea hanggang sa kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil sa ingay na naririnig niya sa sala. Nang makalabas siya sa kanyang silid, ay nakita niya ang kanilang katulong na si Isay. Taranta itong lumapit sa kanya at para bang nagmamadali. Madam, pinapatawag po kayo ni Sir sa labas. Kailangan niyo raw hong maligo at maghanda. Ay, Madam Kalea, ang pogi po at yummy ng kausap ni Sir Bernardo at Madam Minerva. Nasa labas po siya at hinihintay ka niya. Kilig na kilig si Isay. Hindi nagkakalayo ang edad nila kung kaya't si Isay ang naging ka-vibes niya sa mansyon. At dahil kakagising niya lang, ay hindi pa niya maproseso ang sinabi ng katulong nila. Wala siya sa wisyo ng dumungaw sa hagdan hanggang sa pinaningkitan niya ang mga taong nasa sala. Naroon ang kanyang ama at ina na nakaupo sa sofa habang may kausap na nakasuit na lalaki. In fairness, may taste si Isay. Alam na alam kung paano kumilatis ng pogi at yummy. Pero hindi naman kasi siya tumitingin sa physical appearance kung hindi sa panloob at ugali ng tao. Doon lang niya na-realize na wala na pala si Isay sa tabi niya at kumaripas ito ng takbo papunta sa kanyang ama. Sir, gising na po si Ma'am Kalea. Sinabihan ko na po siyang maghanda na. Tumango ang kanyang ama at ang ina namang si Minerva ay napahangos ng maluwag. Mabuti na lang at pumayag na si Kalea.
Nagkausap na ba kayo ng matino kagabi, Han? Tanong ng kaniyang ina sa ama. Sa puntong yun, doon lang niya na-realize ang nangyayari. Ngayon lang din niya naalala na pinilit pala siya kagabi ng ama at sinabi nitong ipapakilala siya nito sa anak ng kasosyo nila sa negosyo. At dahil doon, nanginig ang tuhod ni Kalea. Bumilis din ang tibok ng kaniyang puso habang nakikinig sa usapan sa baba. Napagtanto niyang ang lalaking kausap ng kaniyang magulang ay ang lalaking ipapakasal sa kanya. Shit! Kailangan kong tumakas! Bulong niya sa sarili at nagmamadaling pumasok sa loob ng kaniyang silid. Naririnig niya sa labas ang yabag at sigaw ni Isay at tinatawag pang pangalan niya. Ma'am Kalea, tinatawag na po kayo ni Sir. Bilisan niyo raw po. Baka mag-backout po si Sir Pogi. Bahala kayo, aagawin ko siya sa'yo. Bungisngis na sabi ni Isay sa labas ng kwarto niya. Gusto niyang isigaw kay Isay na kahit sa dalaga na ang lalaking nasa baba. At hindi naman niya kailangan ng binata dahil ayaw niyang maikasal dito. Subalit sobrang natataranta na talaga siya. Dahil sa sobrang pagmamadali ay hindi niya namalayan na kinuha niya na pala ang kanyang mga damit sa closet. Gamit ang kanyang maliliit na braso. Niyakap niya ang lahat ng damit niya at binuksan ang bintana upang tumakas sa mansyon na yon. At dahil nasa ikalawang palapag lamang siya, at sobrang mababa naman, ay tinalon niya ito at gumulong sa damuhan. Kahit na malakas ang impact ng pagkakahulog niya, ay wala siyang nagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo hanggang sa makapunta siya sa likod ng mansyon at doon umakyat sa pader nito. Hindi niya alam kung paano niya nagawa yon, ngunit isa lang ang nasa isip niya, ang makatakas sa mansyon nila. Habang tumatakbo, ay sakto namang may dumaan na taxi kung kaya't pinara niya ito. Agad namang tumigil ang taxi at pinapasok siya. Manong driver, sa airport po tayo. Sa Madrigal International Airport. Subalit nakatingin lamang ang taxi driver sa kanya na para bang hinuhusgan siya. May pambayad ka ba? Kung wala naman, wala akong choice kung di ang palabasin ka. Tinaasan ni Kalea ng kilay ang lalaki. Manong, sa ganda kong to, may pambayad ako ah. Ito 1,000, keep the change. Inis na sabi ni Kalea. Nagningning naman ang mga mata ng lalaki at agad na pinaandar ang taxi. Pasensya na ma'am, mukha kasi kayong pulubi. Vlogger ka po ba? Baka vlogger ka po mama, pinagtitripan niyo lang ako. Napangiwi si Kalea nang marinig ang sinabi ng lalaki. Vlogger? Hindi na niya kailangan pang mag-vlog dahil mayaman na siya. Hindi na lang niya pinansin ang driver at niyakap ang mga damit sa kanyang bisig. Kinapkap niya sa kanyang pajama ang telepono. Napahinga siya ng maluwag ng mapagtantong naroon ito at hindi na iwan sa mansyon. Balak niya kasing tawagan ng kanyang matalik na kaibigan na si Loli na nagtatrabaho sa airlines nila. Hello, Loli? Busy ka ba? Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong i-book sa isang lugar na malayo sa Kamaynilaan? Kailangan ko kasing tumakas eh. Na naman? Halos every year mo na yatang tinatakasan ng mga magulang mo. Ano naman ngayon ang rason kung bakit gusto mong tumakas? Babaita ka? Loli, last na to. Kailangan ko lang talaga ng lugar na mapagtatakasan. Meron ka bang alam? Si Dad kasi, gusto kong ipakasal sa lalaking hindi ko naman kilala at mahal. Alam mo namang hate na hate ko ang arranged marriage na yan, hindi ba? Please, Loli, I really need your help. Rinig niya ang paghinga ng malalim ni Loli sa kabilang linya. Maya-maya ay nagsalita ito. Doon ka na lang sa Palawan. Sobrang layo nun dito. Tsak na hindi ka mahanap ni Sir Bernardo. Doon ka muna sa pamilya ko manirahan. Ako nang bahalang magpaliwanag kina nanay at tatay. Tutal matagal ka na nilang gustong makilala. Mukhang mapapaaga rin ng leave at bakasyon ko. Magre-request na lamang ako sa supervisor namin at susunod ako sa'yo. Napailing si Kalea at hindi sumang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Pwede bang huwag ka nalang mag-file? Sumama ka nalang sa akin, kailangan kita roon. Pamilya ko naman ang nagmamay-ari niyan. Naputo lang sasabihin ni Kalea nang magsalita si Loli. Alam mo namang ayoko ng ganyan, Kalea. Ayokong pag-initan ako ng makatrabaho ko rito. Kailangan ko pa rin sumunod sa proseso ng airlines. Hindi porket kaibigan kita ay malaya ko nang gawin ng lahat. Walang nagawa si Kalea kundi ang sumang-ayon sa kaibigan. Naalala niya ang ayaw pala ni Loli na bigyan niya ito ng special treatment dahil alam nitong kaiingitan ito ng mga katrabaho. Sige na, naintindihan ko.
Basta tumabol ka, mag-book ka na agad ng ticket papuntang Palawan dahil on the way na ako sa airport. Nang ibinaba niya ang tawag ay saktong nakarating na siya sa airport. Biglang nahagip ng kanyang mga mata ang plastic na nasa gilid at nakaipit sa upuan ng driver. Manong, pwede ko bang hingin tong plastic bag na nakaipit sa upuan mo? Wala kasi akong paglalagyan ng gamit ko eh. Hindi na hinintay pa ni Kalea na magsalita ang driver. Pipigilan pa sana siya nito ngunit sinamaan lang niya ito ng tingin. Binigyan na kita ng 1,000 pesos. Kailangan ko pa bang dagdagan yan? Namimihasa ka na yata, Manong. Inis na sabi ni Kalea at basta-basta na lang inilagay sa loob ng plastic bag ang mga damit niya at sinukbit yun sa kanyang balikat. Inirapan pa niya ang driver bago sarhan ang pinto. Buraot? Pahabol pa niya at nagtatakbong papunta sa loob ng airport. Samantala, ang driver naman ay napakamot sa ulo. Baliw nga talagang babaeng yun. Ayaw ba nito ng paper bag? Bala ko pa namang ibigay ito sa kanya. Napailing ang driver. Hindi na lamang nito hinabol ang babae dahil nakapasok na rin ito sa airport. Sa kabilang banda, dali-daling pumasok si Kalea sa loob ng airport. Pagdating niya sa loob ay pinagtitingin na talaga siya ng mga tao. Ngunit pinagsawalang bahala niya lang ito. At dahil nakita siya ng kaklose niyang guard, kaya naman nakapasok siya sa loob. Rinig na rinig niya ang bulong-bulungan ng mga tao habang siya'y naglalakad papunta sa front desk. Ngayong pumasok siya sa loob ng airlines ng OOTD niya ay nakapajama ng pantulog, nakatsinelas at may daladalang supot ng plastic bag na nakasabit pa sa kanyang balikat na parang ginawa niyang isang shoulder bag. Lahat ng tao roon ay pinagtatawanan siya. May mga nagla-live nga sa kani-kanilang social media na parang ginawa pa siyang content ng mga ito. Paano nakapasok yung pulubi na yan dito? Kaya nga, sino ba naman ang matining papasok sa airport na nakapantulog, nakatsinelas at ginawa pang bagang plastic? Bagong OOTD fashion na ba yan ngayon? Nakakatawa naman siya. Rinig na rinig ni Kalea ang sinasabi ng isang grupo ng mga dalaga na nagkukumpulan sa gilid niya. Grabe, nasan kaya mga guards at staff? Wala ba tong mga pakailam na may baliw na nakapasok dito sa loob? Ang higpit kaya ng security ng airlines na to. Mamaya dukutan pa niya tayo. Nakakatakot. Kaya nga, nasan ba ang guards? Tawagin mo nga. Utos ng dalaga sa isang kasamahan niya kung kaya't dali-dali namang nagtawag ang isa ng guard. Hanggang sa maya-maya ay nilapitan siya ng mga ito. Hinarang pa nga siya para hindi makalapit sa front desk kung nasaan si Loli. Tinaasan niya lamang ng kilay at nagtatakang tiningnan ng mga ito. Excuse me, nakaharang kayo sa dinaraanan ko. Pwede ba? Ang lawak-lawak ng espasyo. Nagpapapansin ba kayo? Mataray na tanong ni Kalea sa mga dalagang nasa harapan niya. Subalit tinasan lang din siya ng kilay ng mga ito at tiningnan pa mula ulo hanggang paa. At kami pa talagang nakaharang sa'yo? Pulubi ka? Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan sa akin. Isa ka lang namang hampas lupat, kawatan pa siguro kung kahit narito ka. Hanep na rin ng mga pulubi ngayon ano. Pati sa airport ay nagkakalat na sila. Nakakatawa. Lahat ay nagtawanan, ngunit si Kalea ay nanatili lamang na nakatingin ng seryoso sa kanya. Hindi porket gantong OOTD niya sa airport o kahit pulubi pa siya, wala itong karapatan na tapak-tapakan ang pagkatao niya. Kung ako sa'yo, habang wala pang mga guards, umalis ka na rito sa airport na to. Kung hindi makukulong ka. Shoo! Shoo! Ano pa bang hinihintay mo? Alis! Hindi ka nababagay rito. Subalit, tiningnan lang ni Kalea ang mga dalaga. Ni walang balak na sundin ang mga pinagsasabi ng mga ito. Abat makulit ka, halika rito. At manghihilahin na sana nito ang kaniyang plastic bag nang dumating ang isang kasamahan nito. Nakasunod na rin ang ilang mga staff at mga bodyguard. Yan, yung babaeng yun ang hulihin nyo, Manong Guard. Paano nakapasok ang babaeng pulubi na ito? Sobrang higpit ng airlines na to, hindi ba? Nakakasira siya ng reputasyon ng airport na to. Paalisin niyo ang pulubing yan o ipakulong niyo na rin. Kung kayo kayang ipakulong ko. Nagulat at napasinghap ang lahat nang marinig ang sinabi ni Kalea. Hindi makapaniwala ang mga kababaihang naroon sa sinabi niya. Ang iba'y naawa sa kanya ngunit ang iba ay pinagtatawanan siya. Aba, napakakapal naman ang mukha ng pulubing ito. Paano mo nasasabihin sa harapan naming lahat? Hindi ka ba kinikilabutan?
Be careful sa mga pinagsasabi nyo. Hindi nyo kilalang binabangga nyo. Nandilim ang mga mata ni Kalea. Tila ba nawala sa kanyang isipan na nagmamadali siya dahil sa mga bruhildang nasa harapan niya. Ayaw na ayaw niya pa naman sa lahat yung mga kagaya nitong mga maarte at matapobre. Kahit nasa mayaman na siyang pamilya, ay hindi siya katulad ng mga babaeng ito. Masyadong masasama ang budhi. Ha? Guard, may baliw rito. Pakitakip nga ang babaeng to. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsiyuko ang mga guards pati ang mga staff na naroon sa harapan nila. Yung mga nasa malayang empleyado ay nagsiyukuan din. Nagulat ang lahat sa nangyari. Hindi nila inaasahan na sa isang iglap agad na nagbigay galang ang mga tauhan ng airlines kay Kalea. Madam, ano pong nangyayari dito? Inaaway po ba kayo ng mga dalagang ito? Madam? Bakit madam ang tawag niyo sa kanya? Pulubi naman yan. Hulihin niyo na nga siya. Panira siya ng araw eh. Huwag nga kayong aanga-anga. Hulihin niyo siya. Ma'am, pag-usapan natin ito ng matiwasay. Huwag pong galit ang papairalin niyo. Dahil walang magagawa yan kung di ang gulo lang. Kung may awa pa kayo sa sarili niyo, kumalma kayo. Hindi niyo ba kilala ang kinakalaban niyo? Nagkatinginan ng 4 na dalaga at sabay-sabay na nagtawanan. Dinuro-duro pa nito ang dibdib ni Kalea kung kaya't napaatras ang dalaga. Ito? Itong pulubing babae na to? Sino ba yan? Isa lang naman siyang pulubi na nakapasok dito sa airport dahil sa carelessness niyo. Mukhang kayo po yatang papalabasin namin dahil gumagawa kayo ng gulo. Hindi niyo ba alam na kaya kami nagbigay galang sa kinukutsa niyo kanina pa dahil anak siya ng may-ari ng airport na ito? Nanlalaki ang mga mata ng mga dalaga. Ngunit ang isa ay napailing at hindi makapaniwala. Si Kalea naman ay nakatingin lamang ng malamig sa grupo. Ayaw niyang magsalita at ayaw na rin niyang patulan ng mga bruhang nasa harapan niya. Hindi niya aksayahin ang oras para lang patulan ang mga palengkerang mga babaeng ito. Kilala ko si Miss Kalea Madrigal. Hindi siya ganyan karumi at kadungis. Hello? Nasisiraan na ba ng tuktok ang mga empleyado rito? Oh my gosh! Nakita mo na ba si Miss Kalea Madrigal? Kilala mo ba siya? Tanong ng isa sa kaibigan nito. Natigilan ang dalaga ng marinig ang tanong na para bang nag-iisip ito ng malalim. Pero agad itong tumango at nginitian ng pilit ang mga kaibigan. Oo naman, nakita ko na siya. Hindi ba sabi ko sa inyo na magpinsan kaming dalawa? Kaya alam ko ang mukha niya. Kumunot ang noo ni Kalea nang marinig ang pag-uusap ng mga dalaga. Pinsan? Wala siyang pinsan na ganyang katsipang ugali. Nagsisinungaling ka na hindi nga kita kilala eh. Sino ka ba? Pinsan? Wala akong pinsang ganyan ang muka. Mukhang bisugo ka naman eh. Kanino ka nagmana? Tanong ni Kalea sa dalagat kung kaya't napiko nito at akmang sasabunutan na siya nang hinaharangan nito ng mga bodyguards. Sumasobra na talaga kayo. Pinigilan ni Kalea ang mga bodyguards tsaka umiling. Manong guard, hayaan mo na sila. Pagsisisihan lang nila ang mga pinagsasabi nila. Huwag kayong mag-alala. I'm okay. Natahimik ang lahat nang may lumapit na isang lalaking matangkad sa kanila. Yun ay si Ian, head ng airlines at doon ay isang model din. Sikat na sikat ito kung kaya't nagsitilian ang mga kababaihang naroon. Hindi ba't si Ian Madrigal yun? OMG! Papunta siya sa atin. Tiyak ipagtatanggol niya tayo. Lumapit ang mga grupo ng kababaihan kay Ian at tiningnan ng binata na para bang isang maliit na tuta at nagpapaawa pa. Mr. Ian, ito pong babaeng to. Isang pulubit magnanakaw pa yata ay gumagawa ng komosyon dito sa airport nyo. Hindi namin alam kung bakit pinagtatanggol pa siya ng staff at bodyguards nyo. Hindi kaya magkasabot ang mga to? Tulungan nyo kaming mapalis ang babaeng yan. Dinuro-duro pa talaga siya ng mga dalaga ngunit hindi siya natinag. Tiningnan niya si Ian at tinaasan lang ng kilay ang binata. Si Ian ay pinsan niya at mas bata pa sa kanya. Magkapatid ang kanyang ina at ama nito. Hindi naman may pintang mukha ni Ian nang makita ang OOTD ng pinsan nito. Ang legendary fashion model na si Kalea Madrigal ay nakasuot ng pajama, tsinelas at may sukbit-sukbit pa itong malaking plastic bag sa balikat. Gulo-gulo rin ang buhok nito at kung sino naman ang hindi nakakilala sa dalaga ay masasabi mo talagang pulubi ito. Gusto mang matawa ni Ian sa sitwasyon ngunit pinigilan niya lang. Alam niyang seryoso ang sitwasyon ngayon.
What happened? Bakit ganyan ang suot mo? Anong nangyari sa'yo, Kas? Gulat na tanong ni Ian kay Kalea. Nilapitan pa ng binata ang pinsan at nilampasan ng mga dalagang kaninay nang bubulis sa kanya. Anong Kas? Magpinsan sila? Paano nangyari yon? Rinig na rinig ang bulong-bulungan sa paligid. Ang mga grupo ng kababaihang nang bubulis sa kanya ay hindi makapaniwala sa nangyari. Grabe nila akong lait-laitin. Hindi ko naman sila inaano. Akala nila isa akong pulube at magnanakaw rito. Dahil lang ba sa suot ko? Anong problema sa suot ko, Ian? Sabihin mo nga. Gustong sabihin ni Ian ang totoo sa pinsan ngunit ayaw ng binata na mas magalit pa ito sa kanya. Alam nitong may dahilan kung bakit nakasuot ng ganun ang pinsan. Natawa ang lalaki kanina ngunit ngayon ay inis na inis nang malaman na may nambubuli sa dalaga. Walang problema sa suot mo, Kas. Ano bang pakialam nila kung yan ang OOTD mo sa airport? May specific bang suot kapag pupunta ka rito? Lahat tayo ay may karapatan kung anong gusto nating suotin kahit saan. Hindi nyo rin alam ang dahilan kung bakit ganito ang suot ng pinsan ko. Maybe she has an emergency kaya siya nakapajama at nakatsinelas lang. Ang judgmental nyo naman. Napasinghap ang mga dalaga at napatingin kay Kalea. Sabay-sabay na nagsiyukuan ang mga ito. Halata sa mga ito ang panginginig ng katawan dahil sa sobrang takot. Hindi nila inaasahan ang dalagang kinutya-kutya nila kanina ay si Kalea Madrigal pala. Akala ko ba kilala mo si Kalea? Nagsisinungaling ka sa amin. How dare you? Sabi nito sa kaibigan na nagpakilalang pinsan daw niya. Sabay-sabay na nilapitan ng mga dalaga si Kalea upang humingi ng tawad ngunit pinatigil ni Kalea ang mga ito gamit ang kanang palad niya. Miss Kalea, pasensya na po. Hindi po namin sinasadya. Hindi naman po namin alam na ikaw palang anak ng may-ari ng airlines na ito. Naiiyak na ang mga dalaga dahil sa takot. Narealize din ng mga ito na mali sila ng binangga. Para itong isang mga tutang humihingi ng awa sa kanya. Subalit malamig niya lang itong tiningnan at tinaasan ng kilay. Sa halip na husgahan niyo ang isang tao, bakit hindi niyo pagtuunan ng pansin ang sarili niyo? Perfect ba kayo? Nakakahiya kayo sa totoo lang. Kung panlalait lang ang umiiral dyan sa bibig niyo, pakiklose na lang ng mouthpiece lang. Lahat ay napawaw kung kaya't hiyang-hiya na ang grupo ng mga dalagang nambuli sa kanya. Wala siyang balak na patawarin ng mga ito kahit mag-iyak at lumuhod pa ang mga ito sa harap niya. Binalaan niyang mga ito nung una pa lang ngunit hindi man lang ito nakinig. Miss Kalea, patawarin niyo po kami. Gagawin namin ang lahat. Pinutol niyang sasabihin ng dalaga at nilingon si Ian. Ian, simula ngayon, huwag mo nang patapakin ang mga babaeng to sa airport namin. Naintindihan mo? Banned na silang lahat sa pari-parang to. Napatras sa mga kababaihan at pilit na nagreklamo sa kanila. Miss Kalea naman, may flight po kami ngayon. Hindi naman siguro makatarungan ang gagawin niyo sa amin. Pwede kayong ma-report dahil sa pag-cancel niyo sa flight namin ng walang dahilan. Vacation ko ngayon at hindi dapat ito makancel. Ngayon ay galit na ang babae dahil sa sinabi ni Kalea. Inirapan lang ito ng dalaga at saka nagsalita. Anong mas pipiliin niyo? Kulong o ban sa airport na to? Halata ang pandidilim ng aura ni Kalea kung kahit walang sino man ang nangahas na umawat sa kanila. Ang apat na dalaga ay na-speechless na lang. Kakasuhan ko kayo ng paninirang puri. May mga ebidensya ako. Maraming nakakita kung paano niyo ako pinagtatawanan. Kinutya-kutya sa harapan ng maraming tao. Mas worst pa, pinagbintangan niyo pa akong magnanakaw dahil lang sa suot ko. Hindi ba't sapat na yun para kasuhan ko kayo? So ano? Pili. Kaso o ban? Walang nagawa ang mga dalaga kundi ang piliin ang ban sa airport. Agad na inasikaso ni Ian ang flight ng mga ito at isa-isang pinakakansel ang flight ng mga dalaga. Umalis ng luha ng apat habang pinagmumura ng mga ito sa isipan si Kalea. Oh shoot! Nakalimutan ko nagmamadali pala ako. Wag na wag mong sasabihin na narito ako sa airport kay Dad ha? Tumakas lang ako sa kanya kanina. You better zip your mouth or else! Natawa ng mahina si Ian at iwinagayway ang kamay na para bang suko na ito. Oo na, alam mo namang malakas ka sa akin hindi ba? Isa pa, nakakatakot ka kayong magalit. Pangako hindi ko sasabihin kay Tito kung pasan ka. Balita ko, ipapakasal ka raw sa anak ng kasosyo ng dad mo.
Totoo ba yun? Kaya ka ba tumakas ngayon? Tumango si Kalea bilang sagot. Magsasalita na sana siya nang makita niya si Loli na hahangos-hangos na lumapit sa kanila. Kalea, anong nangyari? May nambuli raw sa'yo. Nasaan sila at nang mabigyan ko ng leksyon? Galit na sabi ni Loli subalit ngumiti lang siya at niyakap niya ang kaibigan. I miss you girl, pero kailangan ko na talagang makalis rito sa Manila. Dahil alam kong hinahanap na ako ngayon ni Dad. Okay na bang plane ticket ko? I really need to go. Oo na, kakatapos ko lang. Narito ang address kung saan nakatira ang mga magulang ko. Mababait sila kung kahit wala kang magiging problema ron. E-text o kahit tawagan mo ko kapag nakarating ka na sa bahay, okay? Mag-iingat ka, Kalea. At alam kong mag-i-enjoy ka ron. Salamat, Loli. You're the best. Sumunod ka, okay? Tumango si Loli at nginitian siya ng matamis. Oo naman. Si Ian naman ay niyakap ang pinsan at nagpaalam na rin. Hanggang sa iniwan na niya ang dalawa at kumaway-kuway pa sa kanya. Ilang oras din ang flight ni Kalea kung kaya't natulog muna siya. Kulang kasi ang tulog niya dahil hindi nawala sa isip niya ang sinabi ng kaniyang amang ipapakasal siya sa lalaking hindi naman niya kilala. Sobrang laki rin ng tampo niya sa ama. Dahil alam naman itong ayaw niyang setup na yon, ay pinilit pa talaga siya. Naghihirap na ba sila kung kaya't naisipan nito ang pakikipag-merge sa ibang kumpanya? Kaya naman nilang mag-stand alone dahil sikat ang airlines nila. Hindi naman masasabing bankrupt na dahil marami pa rin ang mga taong nagdadagsaan sa airport. Kung yung sinasabi nilang matanda na siya at kailangan na niyang mag-asawa, hello, sa panahon ngayon, bata pang 27 anyos. Yung iba nga, nagsisipag-asawa kapag nasa 30s na. Napabuga na lamang ng hangin si Kalea at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Nakarating si Kalea sa Palawan at binalak na magbakasyon muna sa bayan kung saan naroon ang magulang ni Loli. Napakaliwanag ng sikat ng araw sa tabing dagat ng Palawan. May isang lumang bangka siyang nakitang nakaparada sa dalampasigan kung kaya't dali-dali siyang pumunta sa malapit na ATM machine upang mag-withdraw ng kaniyang card. Ngunit nang may pasok niya ang kaniyang card sa loob, ay laking gulat niya nang makitang naka-freeze ang account niya. Maraming mga taong nakapila sa kaniyang likuran, kung kaya't naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga ito. Ano ba yan? Ang tagal naman! Wala ka naman yatang pera, ne? Pwede bang umalis ka na lang? Marami pa kaming gustong mag-withdraw dito, oh! Sigaw ng isang alay mula sa likod, kung kaya't sobrang nakaramdam ng hiya si Kalea. Napamura siya sa sarili dahil doon. Kanina ka pa riyan, panay ang pasok mo sa card mo, ni wala ka namang perang wini-withdraw. Baliw ka ba? Mukhang baliw nga ako, Marian. Tingnan mo naman ang bitbit niyang bag. Plastic pa. Hoy, ne, baka gusto mong ipadakip kita sa guard na nakabantay rito dahil nakakaperwisyo ka na. Walang nagawa si Kalea kundi ang umalis na lang sa machine. Bagsak ang balikat niyang naglakad pa alis doon. Naiiyak na siya. Paano na siya ngayon? Card lang ang meron siya. Wala siyang cash. Paano siya makakapunta sa bahay ng magulang ni Loli? Kinagat niya ang labi nang may sumagi sa isip niya. Kailangan kong gawin to. Babayaran ko na lang siya kapag nakarating na ako sa bahay ni na Loli. Nang makarating siya sa dalampasigan, nakita niyang nakaparadang lumang bangka roon. Nandoon ang isang lalaki na nakasando at shorts. Nag-aayos ito ng lubi dahil papaalis na rin ang bangka. Nakita siya ng binata at napakunot ang noo. Alam niyang nawiwirduhan ito sa suot niya ngunit nilapitan pa rin niya ito. Pilit nagpapakyut kahit na ang buhok niya ay magulo. Excuse me, papunta bang bangkang to sa Isla ng Sapa? Oo, sasakay ka ba? Paalis na ako. Marahas na tumango si Kalea at agad na sumakay sa bangka ng lalaki. Niyakap niya ang kanyang mga damit at nakahinga ng maluwag. Ang problema niya, paano siya makakabayad sa gayong wala naman siyang pera? Lumipas ang kalahating oras. Sumigaw ang binata na ibigay na ang pamasahe dahil malapit na silang dumaong kung kaya't agad namang nagsibayaran ang mga taong nakasakay roon. Oh, pamasahe nyo. Pakiabot na lang po at malapit na tayo. Pogi, 100 yan. Keep the change. Kinilig na sabi ng baklang katabi niya. Si Kalea naman ay nagpapanggap na nag-aayos ng kanyang pajama at kunwari
naghahalongkat sa kanyang plastic bag. Hindi niya pinansin ang sigaw ng bangkero at nagpatay mali siya lang. Lahat ay nagsibayaran na ng pamasahe, maliban sa kanya. Maya-may nakarating na sila sa isla. Pagdaong pa lang ng bangka sa tabing dagat, bago pa man makapagsalita si Lucas at lapitan siya upang kunin ang pamasahe sa kanya, ay agad na tumalon si Kalea palabas ng bangka. Muntik pa nga siyang masubsob sa buhangin. Mabuti na lang at nabalanse niya ang sarili. Napanganga si Lucas nang makitang babaeng mabilis na tumakbo at tinakasan siya. Hindi niya inaasahan na sobrang bilis tumakbo ng dalaga. Parang nakakita siya ng isang superhero pero nakapajama nga lang. Sinasabi ko na nga bang baliwang dalagang yun. Sayang ang ganda pa naman niya. Mukhang hindi nagbayad ng pamasahe yun, iho. Kaya mabilis na umalis kahit na hindi pa nakakababa ang lahat. Kaya pala hindi mapakali ang babaeng yun sa tabi ko. Nakakaawa siya. Kung sinabi niya di sana nilibre ko siya. Wala na si Kalea. Tumakbo na palayo kung kaya't hindi na nahabol pa ni Lucas. Natawa na lamang ang mga pasahero dahil doon. Maging si Lucas ay napapailing pero may ngisi sa labi. Kakaiba siya. Yun lang ang nasabi ni Lucas at pinahinto na ang makina. Samantala si Kalea ay hingal na napaupo sa isang upuan doon at may nakita siyang ali na naglalabas sa gilid ng dalampasigan. Nilapitan niya ito at nagtanong. Ale, kilala niyo po ba si Mang Tonyo at Aling Linda? Anak po nila si Loli Di Castro. Ay, bahay ba kamo ng mga Di Castro? Yan lang nasa harapan lang natin. Sabi ng ale at tinuro ang isang bahay na bato na nasa harapan nila. Doon ay nakita niyang isang babaeng hindi naman katandaan na nagwawalis ng kanilang bakuran. Magandang umaga po. Ako po si Kalea Madrigal. Kaibigan po ako ni Loli. Sabi niya po ay... Naputo lang sasabihin ni Kalea nang biglang magsalita ang babae. Kalea! Si Kalea ka ba? Yung kaibigan ng anak ko. Abay, ikaw nga. Halika, pasok ka sa bahay. Nako, matutuwa si Hani nito. Sa wakas at makikilala ka na rin namin. Salamat pala sa pagbibigay ng malaking cake at mga regalo ng birthday ng bunso naming si Hani. Napakabait mo talaga, iha. Niyakap siya ng mahigpit ng ina ni Loli at hinila siya papasok ng bahay. Hindi na siya nakasalita dahil hila-hila na siya nito. Hani! Hani! Narito na ang ate Kalea mo! Bumaba ka na riyan! Sigaw ng ina ni Loli. Maya-maya lang ay may isang cute na batang bumaba ng hagdan at nang makita si Kalea ay lumiwanag ang mga mata nito. Ate Kalea! Niyakap siya ng bata kung kaya't agad niya itong kinarga. Kumusta, Hani? Pasensya na wala akong dalang pasalubong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babawi ako kapag nakauwi ng ate mo rito. Si ate Loli po? Kailan po siya uuwi? Kita niya ang pagsigla ni Hani na para bang nai-excite ang bata. Malapit na, Hani. Sabi niya ay susunod daw siya. Siguro mga ilang araw pa. Magpapabili ako sa kanya ng maraming laruan mo. Anong gusto mo? Sapatos po at bag. Malapit na po kasi ako mag-grade 1. Dahil doon, kinuha ni Nanay Linda si Hani sa kanya at nahihiyang nagsalita. Nako, ikaw bata ka. Kung ano-anong hinihingi mo kay ate Kalea mo. Pasensya ka na rito, iha, kay Hani. Sobrang kulit. O siya, kumain ka na ba? Ang layo pa ng binahe mo. Meron diyang sinangag at itlog sa kusina. Kumain ka na muna, iha. Darating na rin kasi mamayang anak kong isa, kaya pinaghandaan ko na rin siya ng almusal. Saktong-saktong dating mo. Nginitian ni Kalea si Linda at tumango. At dahil nagugutom na siya, hindi na siya nahiyang pumasok sa pagkainan at umupo roon. Wala rin siyang pera kung kahit hindi siya nakabili ng pagkain niya kanina. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lucas na sobrang hingal na hingal. Sinalubong ng binata ang kanyang ina at binalita ang nangyari kanina. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lucas na sobrang hingal na hingal. Sinalubong ng binata ang kanyang ina at binalita ang nangyari kanina. Oh, bakit hingal na hingal ka? May nangyari ba? Nay, may baliw na babae akong pasahero. Hindi nagbayad ng kanyang pamasahe. Abat hindi pa nga ako nakakadaong eh. Tumalo na ito sa baba at kumaripas ng takbo.
Kakaiba rin ang babaeng yon. Kung saan-saan ko siya hinanap ngunit hindi ko na nakita pa. Ha? Totoo ba yan, iho? Hayaan mo na. Baliw naman pala yun. Huwag mo na ring hanapin at bigyan ng leksyon dahil kawawa naman. Kumain ka na muna ng almusal dyan. May inihanda akong pagkain. Sabayan mo na rin ang kaibigan ni Loli na si Kalea. Hindi ba't kilala mo siya? Yung kaibigan ni Loli na nakatira sa Manila? Yung nagpapadala palagi ng regalo kay Honey? Tanong ni Lucas sa ina habang naglalakad papunta sa pagkainan. Nang makita ni Lucas si Kalea na nakaupo sa pagkainan, nanlaki ang mga mata ng binata. Napatingin din si Kalea sa lalaki habang napapaawang ang labi. Doon lang na-realize ni Kalea na ang lalaking bangkero ay kapatid pala ni Loli. Hindi naman niya alam. Kaya ang ginawa niya, ngumiti siya at nagkunwaring hindi niya kilala ang lalaki. Ay, hello. Ikaw pala yung bangkero kanina. Ang liit naman ng mundo. Dito pa tayo nagkatagpo. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo. Lucas, siya si Kalea, ang best friend ni Loli. Dito siya magbabakasyon sa atin. Sabi niya ay susunod na lang daw si Loli rito dahil may trabaho pa ito. Namilog ang mga mata ni Lucas. Tumingin kay Kalea. Pagkatapos sa kanyang ina. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Kanina, nakita ng binatang dalagang ito na nagtatakbo palayo sa bangka niya. At pagdating ba naman sa bahay nila, ay nahuli niya itong kumakain ng almusal nila. Siya yung baliw na babaeng nang scam sa akin. Siya yung tumakbo palayo at hindi man lang nagbayad ng pamasahe. Ikaw, hindi mo ko binayaran. Inubos mo pang almusal ko. Huwag kang ang maingay. Babayaran naman kita eh. Na-freeze lang ang card ko kaya wala akong naibigay sa yung pera. Nanay Linda pinapagalitan po ako ng anak ninyo. Nakakatakot po siya. Sumbong ni Kalea sa ina ni Lucas at lumapit sa matanda upang magtago sa likod nito. Lucas, bisita natin si Kalea. Huwag ka nang magalit sa kanya. Hayaan mo, paglulutuan na lang kita ng panibago. Tsaka intindihin mo ang dalaga. Na-freeze pala ang card niya, kaya niya yun ginawa. Hinawakan ni Nanay Linda ang kanyang kamay at hinila pabalik sa pagkainan. Kalea, bumalik ka na roon sa pagkainan at tapusin mo ng pagkain mo, iha. Pakabusog ka. Alam kong gutom na gutom ka dahil sa biyahe. Nay naman, kakampihan mong babaeng yan. Inis-scam niya nga ako, hindi ba? Inis na inis si Lucas dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi niya akalain na kakampihan ito si Kalea na ngayon lang nito nakilala. Isa pa, hindi ka nga sigurado kung siya ba talaga yung kaibigan ni Loli. Baka isa siyang baliw na nagpapanggap lang na kaibigan ng kapatid ko. May mayaman bang nakapadyamat na katsinelas lang? Mas nakakapagtaka pa, meron siyang bitbit na plastic bag sa balikat. Mukha siyang isang pulubing baliw. Nang marinig yun ni Kalea, ay agad na nagriyak ang dalaga. Abay, gago kang lalaki ka. Tingnan mo pa ang ID ko. Baka gusto mong ipabugbog kita sa daddy ko. Si Lucas ang napaingos lang at napairap sa kanya. Kung kaibigan ka nga ng kapatid ko, dapat masagot mo ang tanong ko sa'yo. Sige ba? Alam kong lahat ng tungkol kay Loli. Ano ang tunay na pangalan ng kapatid ko? Ngumisi si Kalea. Sus, basic. Lolita Pape de Castro. Sumingkit ang mga mata ni Lucas at nagtanong ulit. Ito, alam kong hindi mo ito masasagot. Ano ang pangalan ng first love ni Loli? Buknoy D. Javier. Ang letter D sa pangalan niya ay De Castro. Kaya naman hindi sila pwede dahil magpinsan sila. Pinakaunang heartbreak ni Loli. O ano, naniniwala ka na ba ang kaibigan ko ang kapatid mo? Natahimik si Lucas dahil doon. Doon lang niya na-realize na nagsasabi ng totoo ang dalaga. Samantala si Kalea naman ay kinuha ang wallet nito at hinanap ang ID niya upang ipakita sa lalaki. Ayan, may card pa ako. Nakasadya ng pangalan ko. Naiinis na si Kalea dahil ayaw pa ring maniwala sa kanya ng lalaki. Nang makita ang ID niya ay umiwas na lamang ito ng tingin at umupo sa mesa upang kumain. Tama na nga yan. Kumain na lang kayo. Ikaw naman, Lucas. Si Kalea nga talaga siya. Nakakausap ko na rin siya sa video call. Palibhasa kasi panay lang trabaho ang inaatupag mo. Kaya hindi mo alam ang itsura ng kaibigan ni Loli. Umupo na lang si Lucas na inis na inis. Nagsimula silang kumain. Pero panay ang irapan nilang dalawa sa isa't isa. Pero hindi pa rin maaalis ang katotohanan na nag-1, 2, 3 at tinakasan mo ko. May-ari ng airlines ang ama ko. Kaya kong bayaran yung pamasahe ko.
Gusto mo triplihin ko pa eh. Ilang araw ang nakalipas na puno ng bangayan, sina Kalea at Lucas. Ngayong araw ay inutusan silang mamalengke ng kanilang nanay Linda sa sentro ng isla. Gusto rin kasi nitong ipasyal si Kalea at si Lucas ang magiging tour guide nito. Habang naglalakad silang dalawa ay walang naimik. Si Kalea ay nakasunod lamang kay Lucas at nasa likuran ng lalaki. Kung tutuusin, kung maganda lang sana ang unang pagkikita nila, ay baka matipuhan pa niya ang lalaki. Si Lucas ay suwak na suwak sa standards niya. Ang lalaki ay isang TDH. Tall? Check. Dark? Check na check. Handsome? Yes na yes. Kaso lang sobrang masungit at cold. At ayaw niya sa taong ganun. Gusto niyang magreklamo sa kanyang kaibigan na si Loli, ngunit wala pa kasing network ang islang yon dahil nasira raw noong nakaraang bagyo. Nalungkot nga siya dahil ilang buwan nang walang signal sa kanila. Hindi man lang daw inaasikaso ito ng kanilang kapitan sa isla, bagay na ikinakagalit niya. Alam mo, Miss Airline, akala ko talaga baliw ka. Pajama at plastic bag ba naman ang suot-suot mo? Ano yun? Bagong fashion style sa Manila? At nagsimula na naman siyang tuksuhin ang binata. Isa sa kinaiinisan niya, minsan kasi may pagkamudi ito. May time na matabil at may time na manatahimik at suplado. Ewan ba niya sa lalaki pero sa ilang araw nilang magkasama, masasabi niyang mabait na kapatid at anak kang lalaki. Hoy kuyang bangkero, hindi mo alam ang naging struggle ko noon ano? Mas gusto ko pang maging pulubi na lang kaysa sa ipakasal ako sa iba. Ayaw na ayaw ko pa naman ng arranged marriage. Hate na hate ko yun. Tsaka wag mo nga akong kausapin, mukha kang aso. At ikaw naman pusa, ang hilig mong tumakas at napakabilis mo ring tumakbo. Ang kulit-kulit mo rin at suplada pa. Wala na yatang makakatalo pa sa pagiging suplada at pasaway mo. Nagkatitigan sila ng masama. Nawala lang yon nang biglang may tumawag kay Lucas. Lucas! Kanina pa kita hinahanap. San ka pupunta? Bumungad sa kanilang harapan ang isang dalagang matangkad. Maputi at blonde ang buhok. Maganda naman ang dalaga pero mas maganda siya. Siyempre hindi siya magpapatalo. Unang tingin niya lang ay alam niyang maldita na ang babaeng ito. Sa isip niya, kauri din to ng mga kababaihan sa airport na hinarang at kinukutsa-kutsa siya noon dahil sa OOTD niya. Bakit mo nga pala ako hinahanap, Karina? Meron na naman bang pinapautos ang kapitan? Tanong ni Lucas sa dalaga at nabaling na ang atensyon nito sa iba na ikinainis niya. Wala pa namang pinapautos si Papa pero kasi matagal ka nang hindi nakakapunta sa bahay kaya ako na lang ang bumisita sa'yo. Miss na kasi kita, Lucas. Napakunot ang noo ni Kalea nang marinig ang sinabi ng dalagang nasa harapan niya. May mga babae talagang napaka-open sa nararamdaman nila. Tipong walang hiya na ipakita ang tunay na nararamdaman sa lalaking natitipuhan nila. Ngunit hindi siya kagaya ng mga babaeng nabanggit niya. Hindi siya ganun ka-showy sa feelings niya, lalo pat hindi naman siya sigurado kung gusto rin siya ng lalaki. Nagmumukhang desperada ang galawan ng babaeng ito. Magkasintahan ba kayo? Hindi mapigilang tanong ni Kalea sa dalawa. Hindi. Oo. Sabay na sabi ng dalawa, kung kaya't naguluhan si Kalea. Unang nagsalita si Lucas at pinakilala na lang silang dalawa sa isa't isa. Karina, si Kalea nga pala. Kaibigan ni Loli galing Manila. Kalea, si Karina. Anak siya ng kapitan dito sa isla. Hinintay ni Kalea ang idudugtong ni Lucas ngunit wala na itong sinabi pa. Si Karina naman ang nagsalita. Hi, Karina nga pala. Future wife ni Lucas. Doon na nagsalita si Lucas at umiling. Karina, hindi ba't sinabi ko sa'yo na? Agad na pinutol ni Karina ang sasabihin ni Lucas. Ang ginawa ng dalaga ay nilingkis nito ang braso sa braso ni Lucas at niyakap ang binata. Alam ko naman yon, huwag mo nang uulitin pa. Basta gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang paibigin ka. Isa pa, gustong gusto ka ni Papa para sa akin. Maaari mo bang hindi sundin ang kapitan ng isla? Natahimik na lang si Lucas at hindi na nagsalita pa. Bago pa man sila maglakad muli, ay tiningnan lamang siya ni Karina simula ulo hanggang paa. Tinaasan pa nga siya nito ng kilay at inirapan pa. At dahil palaban siya at hindi nagpapatalo sa kahit anumang bagay,
Kahit mga bisugong makakating babae pa ang kalaban niya, ay hindi niya atrasan. Sa ekspresyon kanina ni Lucas, alam niyang napipilitan lang ito sa dalaga. Kaya ang ginawa niya, nilingkis niya rin ang braso niya sa braso ni Lucas at hinilang binata papalapit sa kanya. Ngayon, napalayo si Lucas kay Karina. Sinamaan siya ng tingin ng dalaga at balak sanang kunin ulit si Lucas nang maunahan niya itong magsalita. Sorry, off limits na siya. Hindi mo ba alam na boyfriend ko ng kinakalantari mo? Nagulat si Lucas pero mas nagulat si Karina nang marinig ang sinabi niya. Boyfriend? Boyfriend mo siya? Imposible. Kitang-kita niyang naiiyak na ekspresyon ng dalaga. Namumula na rin ang pisngi nito dahil sa galit. Babe, sabihin mo nga na wag siyang lalapit-lapit sa'yo. Alam mo namang nagsiselos ako kapag may babaeng lumilingki sa'yo na parang lintae. Isa pa, kaya ako narito para mag-enjoy kasama ka. Hindi para panoorin kung paano ka landiin ng mga babaeng bisugo riyan sa tabi-tabi. Gustong matawa ni Kalea sa sinabi niya ngunit pinigilan niya lang. Pati si Lucas na nakabawi sa gulat ay muntik ng matawa sa sinabi ni Kalea. Huminga ng malalim ang binata at seryosong tiningnan si Karina. Pasensya na Karina. Nasabi na ng girlfriend kong dapat mong marinig. Sabi ko naman sa'yo noon, tinuturing lamang kitang kapatid. Kaya huwag mo nang ipagpilitan pang nararamdaman mo sa akin. Sana simula ngayon ay huwag mo na kaming guluhin pa't mag-move on ka na. Hindi. Hindi ako naniniwalang girlfriend mo siya. Kakasabi mo pa lang na kaibigan siya ni Loli, hindi ba? Paano na ang kasunduan ng pamilya natin? Paano na kapag nalaman to ni Papa? Magagalit yon at sisisantihin ka. Di mawawalan ka ng trabaho niyan. Sigurado akong sa... Excuse me? Wala namang kayo, di ba? Kaya wala kang karapatan na umiyak-iyak at magsumbong sa ama mo. Ganto ba talaga rito ang mga tao sa isla? Kapag hindi na ko ang gusto ay magmamaktol at magpapakampi sa mga magulang? Wala akong pakialam kung kapitan pa ang ama mo, ha? Pero advice lang. Bago niyo muna sisantihin ng taong wala namang ginawang masama sa inyo, pakiasikaso muna ang mga problema rito sa isla niyo. Ultimo network ng signal ay hindi pa masikaso at maayos. Kawawang mga mamamayang nasasakupan niyo. Hindi man lang makapanood ng TV at makausap ang mga mahal nila sa buhay na nasa malayo. Mahabang litanya ni Kalea sa dalaga na mas lalong ikinagalit ni Karina. Hindi ka lang pala girlfriend ni Lucas. Balak mo pa yatang kunin ang posisyon ng aking ama. Ano? Ikaw na lang kaya ang kapitan dito sa isla. Total ang galing-galing mo naman. Tumawa ng malakas si Kalea at napailing sa dalaga. Wala akong interes sa politika. Sinasabi ko lang naman ang naobserbahan ko sa pamamalakad ng ama mo. And I'm just telling the truth. Kung ayaw mong makinig, nasa iyo na yan. Basta sinabi ko sa iyo yung off-limits na itong boyfriend ko at wag na wag mo siyang guguluhin pa. Imbis na makinig sa kanya, ay tiningnan lamang ni Karina si Lucas ng seryoso. Lucas, sinasabi ko sa iyo kapag nalaman to ni Papa, humanda ka na. Tahimik lang si Lucas at napayuko na lamang. Wala kaming pakialam, mayaman ako. Kaya kong bigyan ng magandang trabaho si Lucas. Halika na nga babe, huwag mo nang pansinin ang baliw na babaeng yan. Hinila ni Kalea si Lucas at dalidaling pumunta sa palengke. Naiwan naman si Karina na panayang padyak dahil sa sobrang inis at galit. Ilang minuto rin silang naglakad hanggang sa napahinto sila sa malaking puno upang magpahinga. Hindi mo na sana ginawa yun. Hinayaan mo na lang sana siyang gawin ang gusto niya. Kumunot ang noo ni Kalea. Kung hindi ko sinabi yun, maaati mo bang magpakasal sa hindi mo naman talaga gusto? Kasi kaya ako narito dahil sinunod ko ang puso ko. Hindi ako nagpatalo sa gusto ng mga magulang ko. Ayoko kasing magpakasal sa hindi ko naman kilalang lalaki at hindi ko naman tunay na mahal. Naniniwala akong napipilitan ka lang kaya nga hindi ako nag-utubiling tulungan ka eh. Salamat, pero kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo kasi naiintindihan. Kaya wala akong ginagawa at walang imik dahil malaking pagkakautang ko sa ama ni Karina. Dahil sa kanya, nagkaroon ng trabaho si Loli sa Manila. Kinausap niya kasi ang kaibigan niyang supervisor sa airlines. Hindi mo ba alam na kaming may-ari ng airlines na pinagtatrabahuhan ni Loli? Kahit ano pang sabihin nila, mas may kapangyarihan ako kaysa sa kanila. Ayokong madamay ka sa gulong ito. Alam kong gagawa si Karina ng paraan upang mawala ka sa islang to. At natatakot ako sa kaligtasan mo. Gumiti si Kalea at hinawakan ang kamay ni Lucas. Tila ba gumaan ang pakiramdam niya nang marinig na natatakot pala ang lalaki kung may mangyaring masama sa kanya. Hindi niya alam pero biglang sumaya ang puso niya
sa mga oras na yon. Lucas, huwag kang mag-alala. Malakas kaya ako at nariyan ka naman para iligtas ako at bantayin ako, hindi ba? Ikaw ang malalagot kay Loli kapag may nangyari sa akin. Basta huwag kang matakot i-express ang nararamdaman mo. Karapatan nating sabihin ang tunay na nararamdaman natin. Pwede tayong tumanggi lalo pat kung hindi naman natin gusto. Yun ang tatandaan mo. Huwag yung oo ka lang ng oo. Matuto ka ring humindi. Natahimik si Lucas nang marinig ang sinabi niya. Naging malalim ang isip nito at napatingin na lamang sa karagatang nasa harapan nila. Alam ko, Kalea, minsan iniisip ko na kumalas na lamang bilang isang bangkero ni Kapitan. Wala kasi akong choice dahil binabayaran ko pa ang tulong niya sa amin. Hindi ko nga alam kung kailan ba matatapos ito. Ang alam ko lang pagod na ako sa kakakayod ng wala man lang sahod. Nagulat si Kalea nang marinig ang sinabi ni Lucas. Ano? Wala kang sahod sa pagiging bangkero mo? Seryoso ka ba? Tinanggap mo ang trabahong yun kahit walang bayad? Tumango si Lucas sa kanya at ngumiti ng pilit. Oo, ilang taon na rin at hindi ko alam kung kailan ba ako makakalaya sa ganung sitwasyon. Kaya nga galit na galit ako sa'yo dahil hindi ka man lang nagbayad ng pamasahe. Kaltas din yun sa akin at nag-aabono pa ako. Okay lang sana kung una pa lang sinabihan mo na ako at nakipag-usap ka. Maintindihan ko naman yun. Pero kasi, tumakbo ka ng tumakbo palayo kagaya ng pagtakbo mo sa problema mo sa Manila. Tama ba? Nakaramdam si Kalea ng konsensya at napayuko na lamang. Alam niyang mali ang ginawa niya. Pasensya na Lucas, huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita eh. At tama ka. Naglayas nga ako sa bahay at tumakbo papunta dito. Ayoko kasing magpakasal sa iba. Gusto ko sa lalaking mahal ko talaga. Kahit ako man ay gusto ko magpakasal sa babaeng mahal ko. Ilang minuto rin silang nagkatitigang dalawa habang nakangiti sa isa't isa. Hindi alam ni Kalea kung bakit sobrang lakas ng tibok ng puso niya, pero ang alam niya lang sa puntong yon, sobrang saya niya. Masaya siya dahil naging okay sila ni Lucas. Sa isip niya, okay rin pala si Lucas. Mabait at handang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Lumipas ang ilang araw, naging malapit sila sa isa't isa. At palaging magkasama ang dalawa sa tuwing pumupunta si Lucas sa palengke upang bumili ng grocery. Isang araw, habang namamalengke sila ay hinarangan sila ng mga tauhan ni Kapitan Antonio, ang ama ni Karina. Lucas, pinapatawag ka ni Kapitan. May sasabihin daw sa'yo. Importante. Walang nagawa si Lucas kung di ang tumango. Kita rin ni Kalea ang biglang pagkabalisa ng binata. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito at nilitian ng matamis. Sasama ako sa'yo. Umiling si Lucas sa kanya. Tila ba ayaw siyang isama. Hindi na, Kalea. Ako nang bahala rito. Hindi, Lucas. Sasama ako sa'yo. Sasamahan kita. Mukhang may relasyon ang dalawang ito. Tiyak na malilintikan si Lucas kapag nalaman to ni Kapitan. Hayaan mo siya. Ginusto niya yan. Palay na nga ang lumalapit sa kanya, hindi pa niya tinuka. Hindi ko naman masisisi si Lucas. Mas maganda tong si Miss Dayo kaysa kay Madam. Gago, tumahimik ka na nga. Lagot ka kay Madam kapag narinig niya to. Pinutol ni Kalea ang pakikipagchismisan ng dalawa. Hindi pa ba tayo aalis? Magchichismisa na lang ba kayo buong araw? Naputol ang pag-uusap ng dalawa, tsaka napatangos sa kanila. Pasensya na. Sundan niyo kami. Ilang minuto rin silang naglakad hanggang sa napunta sila sa isang malaking bahay. Alam ni Kalea na pagmamay-ari yun ng kapitan sa isla. Wala siyang takot na pumasok sa loob habang hawak-hawak ang kamay ni Lucas. Kahit si Lucas ay hindi nahihimigan ng takot, ngunit nakakaramdam pa rin ito ng pagkabalisa. Nag-aalala ako sa'yo. Baka madami ka sa gulong ito. Hindi ka na sana sumama pa, Kalea. Kaya ko naman ang sarili ko. Umiling ng marahas si Kalea at pinisil ng marahan ang kamay ng binata. Hindi, sasamahan kita kahit anong mangyari. Kung nag-aalala ka sa akin, tiwala naman ako na hindi ka papayag na saktan nila ako, hindi ba? Dahan-dahang tumango si Lucas. Naging malapit ka na sa akin. Ayoko madamay ka sa gulong pinasok ko. Ayoko masaktan ka dahil importante ka sa akin.
Naging malapit ka na rin sa akin, Lucas. Kaya nga narito ako upang samahan ka rito. At importante ka rin sa akin. Nang marinig ang sinabi ni Kalea, ay mas lumakas pa ang loob ni Lucas. Hindi rin maiwasan ng binata na maging masaya dahil nasa tabi niya si Kalea ngayon. Ilang araw na rin niyang nakakasama ang dalaga at talagang napalapit na siya rito. Alam niya sa kanyang sarili na may nararamdaman na siya para sa dalaga. Subalit nahihirapan siyang aminin sa babae. Nang makapasok na sila sa loob ng malaking bahay ng mga Francisco, ay sumalubong sa kanilang mga nakahilerang katulong. Nagulat din si Kalea nang may makitang mga tauhan sa labas na nakasuot ng rifle. Kung normal na tao at matatakotin, ay baka manginig na ito at mag-back out nang pumasok sa loob. Pero sanay na rin naman siya roon. Meron din kasing ganon ang mga tauhan ng kanyang ama. Hindi nga lang katulad nitong chief na rifle ng kapitan ng isla. Sir Lucas, doon po sa loob ng dining room kayo mag-uusap ni Sir Antonio. Naroon din po si Madam Karina. Kanina pa sila naghihintay sa'yo. Tiningnan naman si Kalea ng mga kasambahay at tinaasan ng kilay. Ikaw po, anong pakay niyo rito? Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Kalea upang mapalapit ang dalaga sa kanya. Kasama ko siya. Walang nagawa ang mga kasambahay kundi ang tumango at hayaan silang makapasok sa dining area. Doon ay bumungad sa kanilang mag-amang seryosong nag-uusap. Rinig na rinig din nila ang pagmamaktol ni Karina sa ama. Dad, huwag niyong papayagan na mawala sa akin si Lucas. Mahal na mahal ko siya. Hindi pwedeng silang magkatuloy ng malanding babaeng yun. Nag-promise ka sa akin na si Lucas ang mapapangasawa ko, hindi ba? Hindi ba't nag-usap na kayo ng mga magulang niya? Please, Dad, takutin mo siya. Sa akin lang dapat siya. Huwag kang mag-alala, anak. Ako nang bahala sa lahat. Bibigyan ko ng leksyon ng lalaking yun. Tumango ng marahas si Karina bilang pagsang-ayon sa kaniyang ama. Tama kayo, Dad. Oh, narito ka na pala, Lucas. Bakit kasama mo na naman ang babaeng yan? Agad na napalitan ng galit na ekspresyon ang mukha ni Karina. Hindi nito matanggap na narito ang babaeng kinaiinisan niya at kinutya-kutya pa siya sa harap ng taong mahal niya. Dinuro-duro pa niya ang dalaga at sinumbong sa ama. Dad, yan! Yan ang babaeng umagaw sa akin kay Lucas. Siya yung sinasabi ko sa yung dayo lang dito pero ang lakas ng apog makakait sa akin. Question pa ang panunungkulan niyo sa islang ito. Napakunot ng noo ang ama ni Karina at tinitigan si Kalea ng mabuti. Umupo muna kayong dalawa. Kakausapin ko kayo. Hindi na sila nag-aksepa ng oras kung kaya't umupo ang dalawa sa harapan ng mag-ama. Si Karina naman ay napapairap kay Kalea. Hindi matanggap na naroon ang dalaga kasama ang taong gusto niya. Kapitan, bakit niyo po ako gustong makausap? Si Lucas ang unang nagsalita. Narinig ko na sa anak ko na may girlfriend ka na raw. Totoo ba yun? Yang katabi mo ba ang kasintahan mo? Hindi ba't may usapan tayo, Lucas? Hindi niyo pa nababayaran ng utang niyo sa akin ah. Kumuyom ang kamao ni Lucas at seryosong sinagot ang ama ni Karina. Una pa lang, sinabi ko na sa inyo na tanging kapatid lamang ang turing ko sa anak niyo. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Kahit na panayang dikit at lapit ni Karina wala akong ginawa. At hindi ako nagreklamo dahil nirerespeto ko siya bilang anak niyo at nakababatang kapatid sa akin. Hindi niyo ako mapipilit kung sino ang gugustuhin ko. Ilang taon na akong naninilbihan sa inyo, Kapitan. Siguro naman, nabayaran ko na ang utang na loob namin sa inyo. Ngayon, Kapitan, oras na siguro para ako naman ang pakinggan ninyo. Ang puso ko at pagpili ng kasama sa buhay ay desisyon ko at hindi ninyo. Hindi rin to pwedeng ipagpalit sa anumang pabor o utang na loob namin sa inyo. Nabayaran ko na yun noon at ngayon, tapos na siguro kaming pagbayaran ng naitulong mo sa amin. Hindi pwede ang sinasabi mo. Porket may nahanap ka ng ibang babae kaya iiwan mo nang napagkasunduan natin. Pwes, tatawagan ko ang anak kong supervisor doon sa airlines na pinagtatrabahuhan ng kapatid mo. Sasabihin kong ipatanggal na lamang si Loli dahil hindi kayo tumupad sa pinagkasunduan nating pamilya. Matagal ko na kayong pinaglilingkuran ng tapat. Para ba ako naging isang bangka na pabalik-balik sa dalampasigan at walang magawa kundi ang sundin ng lahat ng gusto ng isang bangkero? Subalit tandaan nyo, Kapitan,
na ang bawat bangkay may sariling direksyon na tinatahak. Hayaan niyo kong piliin ang gusto kong direksyon. Walang iba kundi papunta sa sarili kong kaligayahan. Si Kalea ang kaligayahan ko at hindi ang anak ninyo. Yan ba ang gusto mo? Pues, tatawagan ko ng anak ko at ipapatanggal ko ng kapatid mo sa serbisyo. Huwag mo sanang pagsisihan ang naging desisyon mo. Kinuha ng kapitan ang telepono nito at may tinawagan. Sa katunayan, naantig ang puso ni Kalea sa sinabi ni Lucas. Kung sana, meron din siyang sapat na lakas upang ipaglaban ang kanyang kaligayahan sa ama niya, ay hindi na sana siya maglalakas ng loob na maglayas pa sa bahay nila. Bigla siyang naluha at tiningnan ang ekspresyon ni Lucas. Nakahawak pa rin sa kanyang kamay ang lalaki. Huminga siya ng malalim at tiningnan din ng masama ang kapitan. Tama nga siya. Walang pinagkaiba sa mga buhayang opisyalis ng gobyerno sa kamay nilaan ng kapitan na ito. Kung ako sa inyo, hindi niyo babalakin na tawagan ng anak ninyo. Magugulat lang kayo. O baka nga mas worst. Baka imbis na ang kapatid niyang masisante, ay ang anak niyo pa. Ayaw man sabihin ni Kalea ang totoong pagkatao niya sa walang puso at gahamang mag-amang nasa harapan niya, ay wala siyang choice. Gusto niyang ipagtanggol ang binatang kasama niya. At bakit? Sino ka ba para sabihin sa amin yan? Anak ka ba ng may-ari ng airlines na pinagtatrabahuan ng kapatid ko, ha? Tinaasan niya ng kilay si Karina at dahan-dahang tumango. Mismo, anak nga ako ng nagmamay-ari ng airlines na tinutukoy niyo. Kaya huwag niyong magamit-gamit ang kamag-anak niyo upang sisantihin ng kaibigan kong si Loli. Baka mabaliktad ang sitwasyon. Kawawa naman ang kapatid niyong walang kaalam-alam sa ginagawa niyo rito. Hindi ako naniniwala. Gumagawa ka lang ng kwentong babae ka. Dayo ka lang dito, baka nakakalimutan mo. Marami akong koneksyon sa labas. Baka hindi ka na makauwi sa inyo. Hinampas ni Lucas ang mesa dahil sa galit. Wag niyong dadami si Kalea dahil wala siyang kinalaman dito. Ako ang pagbunto niya ng galit, hindi siya. Bakit ba pa na yung pagtatanggol mo sa babaeng yan? Sino ba siya? Isa lang naman siyang dayo rito. Lucas, ako ang nakasama mo simula nung bata pa tayo. Bakit nang dumating lang yung malanding yan, nagbago ka na? Hindi ka naman ganito dati Dahil sa kanya, natutunan ko ang salitang kalayaan, Karina. Pinarealize niya sa akin na mas masarap sa pakiramdam na piliin ang tunay na nararamdaman ng puso. Hindi ko maintindihan noon na may kalayaan pala akong maging masaya sa paraang gusto ko. Na hindi ako nakatali sa kung anong inaasahan ng iba o nang nakasanayan ko na. Sa kanya ko, natutunan na ang pagmamahal ay hindi dapat sapilitan dahil sa huli, may isang masasaktan. Huwag mo nang pilitin pa na mahalin kita, Karina. Dahil inuulit ko, hanggang magkapatid o magkaibigan lamang ang turing ko sa'yo. Sobrang sakit para sa akin na malaman to, Lucas. Mahal mo na ba ang babaeng yan? Kung oo, huwag kang mag-alala. Hindi ako papahig na maging masaya kayong dalawa. Labis ang paghihinagpis ni Karina. Tumulo ang nagraragas ang luha nito sa pisngi habang nakatingin ng masama kina Lucas at Kalea. Dad, tawagan mo na ang ate. Alam kong tinatakot lang tayo ng babaeng ito. Imposibleng siyang anak ng may-ari ng pinagtatrabaho ang airlines ni ate. Sure akong niloloko niya lang tayo. Napapabalitang siya yung scammer na napagkamalang baliw ng mga pasahero at hindi nagbayad ng pamasahe kay Lucas. Siguro, ginayuman ng baliw na to ang mahal ko. Gustong matawa ni Kalea nang marinig ang sinabi ni Karina. Abad nagtanong-tanong pa siguro ang dalaga kung paano siya napadpad doon. Sana, inalam din ito kung saan siya nanggaling at sino bang totoong siya. Napatikim si Kalea at prenteng nakaupo lamang sa upuan. Hindi man lang siya nakakaramdam ng takot sa dalawa. Alam niya kasing sa huli ay mapapahiya ang mga ito mismo sa harap niya. Sige, tawagan niyo kung sino man yung staff ng airlines. Tingnan lang natin kung sinong magmamakaawa sa atin sa huli. Nginisian siya ni Karina at sinenyosan ng ama nito na tawagan na ang ate nitong nagtatrabaho sa airlines na pagmamay-ari nila. Humanda ka, Kalea. Ikaw ang may dahilan kung bakit mawawalan ng trabaho si Lolita. Tandaan mo yan. Tinaasan niya lang ito ng kilay at walang habas na sumagot. Kanina pa ako ready. Bring it on. Pagsisisihan niyong sinaktan niyong bunso ko. Matapos na sabihin yun, ay agad itong nagtipa at may tinawagan. Ilang ring lamang ay sumagot na ang nasa kabilang linya.
Video call yon kung kaya't kitang-kita ang pagkakakunot ng noo ng isang dalagang nasa screen. Medyo hindi nagkakalayo ang edad nila sa dalaga. Dad, ba't napatawag kayo? Kita mong nasa trabaho ako. Bawal kaming gumamit ng cellphone habang nasa work pa. Mamaya na lang kayong tumawag, okay? Mapapagalitan ako sa inyo eh. Rinig na rinig ni Kalea ang boses ng nasa kabilang linya. Kahit hindi niya pa nakikita, ay alam na niya kung sino yon. Si Clarice Francisco, isa sa supervisor ng airlines nila. Masipag, istrikta, at isa sa medyo kinaayawan niyang staff sa airlines nila. Napasandal si Kalea sa upuan at biglang napahikab. Nang makita siya ni Karina, ay mas lalo itong nagalit. Mabilis na kinuha ng dalaga ang cellphone na hawak-hawak ng ama nito at nagsalita. Ate, tulungan mo nga kami ni Dad. May baliw na babae kasing dayo rito sa isla natin. Inagaw niya sa akin ng taong mahal na mahal ko. Sobrang nasaktan ako ng sobra dahil mas pinili ni Lucas ang babaeng ito. At dahil ayaw niya sa akin, pwede mo bang sisantihin dyan sa trabaho niyo si Loli? Yung kapatid niyang tinulungan mong makapasok dyan? Please ate, ipaghiganti mo ako sa taong nanakit sa akin. Matapos na sabihin yon, ay umiyak ng malakas si Karina. Imbis na maawa ay tinaasan niya lang ang nangkilay ang dalaga. Ano? Hindi ba't sinabi ko sa'yo mag-move on ka na sa lalaking yan? Maghanap ko na lang ng iba. Hindi siya para sa'yo. At isa pa, bala ko naman talagang sisantihan niyang si Loli, no? Mukhang malaking chance niyang ma-promote kaysa sa akin. Kumunot ang noo ni Kalea nang marinig ang sinabi ng dalaga sa kabilang linya. Biglang nagpantig ang tenga niya dahil doon. Samantala, si Karina naman ay ngumisilang sa kanya. Ano? Napipi ka na riyan? Narinig mo bang sinabi ng ate ko? Sisisantihin niya si Loli at siyak bukas na bukas, mawawal na ng trabaho ang kapatid mo, Lucas. Sinabi ko naman sa inyo eh, magsisisi talaga kayo sa huli. Paano ba yan? Sinaktan niyo ako. Dapat lang nagbanti ako sa inyo, hindi ba? Hindi kita sinaktan, Karina. Masyado ka lang talagang assuming na meron akong nararamdaman sa'yo. Alam mo sa sarili mo na, hindi naman talaga kita type. Muntik nang matawa si Kalea. Napatakip na lamang siya ng bibig at bumulong. Savage. Ano? May sinasabi ka ba? Bingi ka? Ang sabi ko, pakausap ako rin sa ate mo at nang masarmunan. Bukas ay tatawagan ko ang pinsan kong si Ian upang i-ready na ang termination letter ng kapatid mo. Gets mo? Si Kapitan Antonio ay biglang nakaramdam ng takot. Hinila nito ang braso ng anak at binulungan pa ito. Hindi nila narinig ang sinabi ng ama ni Karina, ngunit nagulat na lang sila nang hampasin ng dalagang mesa. Dad naman! Nagpapaniwala kayo sa baliw na babaeng yan? Siya? Anak ng may-ari ng airlines? Ang babaeng baliw na to? Unbelievable! Ano bang pinagsasabi mo, Karina? Sinong anak ng may-ari ng airlines? Wait, huwag mong sabihin na rin si Madam. Pakausap ako sa kanya. Oh my gosh! Ilang araw na siyang hinahanap ng boss namin. Pakausap sa kanya, Karina, please. Ate, pati ba naman ikaw nagpapaniwala? Hindi siyang anak ng may-ari, okay? Niloloko niya lang kami. Agad na pinutol ni Clarice ang kapatid. Karina, please! Dahil sa reaksyon ng kanyang kapatid ay agad na ibinigay ni Karina ang cellphone kay Kalea ngunit pabalang ito. Sinasabi ko sa iyo ate, baliw na babaeng makakausap mo. Pahabol pa ng dalaga ngunit wala na silang narinig kundi ang static lang ng cellphone at ingay sa loob ng airlines. Nang maiharap ni Kalea ang cellphone sa mukha niya, ay napataas siya ng kilay. Si Clarice ay natahimik at hindi makapaniwala sa nakita. Madam Kalea, oh gosh, pasensya na kayo sa kapatid ko. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Nandilim ang mga mata ni Kalea kung kaya't nanginginig na sa takot si Clarice. Shut up! Narinig ko na ang mga dapat kong marinig. Ngayon na may signal na pala sa isla na ito, tatawagan ko agad si Ian upang ihanda na ang termination letter mo. Hindi ko gusto ang talas ng dila mo kanina. I am so disappointed. Lalo pati nilabag mo ang mahigpit na rules ng pinagtatrabahuhan mo. Supervisor ka pa naman ng airlines namin, Miss Clarice. Madam Kalea, pasensya ka na. Hindi nang ibig kong sabihin. Yung sinabi ko, wala lang yun. Hindi ko naman gagawin yun. Nagmamakaawa ako, madam. Huwag mo sana akong sisantihin sa trabaho. Malaking bagay sa akin ang posisyon na ito.
Lalo pat nagpapagawa ko ng bahay rito sa Manila. Huwag po kayong mag-alala. Pagsasabihan ko po ang kapatid kong si Karina. Kahit ano po gagawin ko, basta't mapatawad mo lang ako. Rinig nila ang pag-iyak ni Clarice sa kabilang linya, kung kaya't nagulat ang mag-ama. Hindi sila makapaniwala na totoo pala ang sinasabi ng dalagang nasa harapan nila. Si Kapitan Antonio ay biglang nanginig ng husto. Kung tutuusin, mas malaki ang naibibigay na sustento ng kanyang panganay na anak dahil malaking magpasahod ang pinagtatrabahuhang airlines nito. Malaking bagay na rin dahil nakakatulong ito sa mahal na tuition fee ni Karina. Hindi. Hindi totoo ang lahat ng ito. Yan lang ang nasabi ni Karina habang nakatingin kay Kalea. Papatawarin kita, pero may kondisyon. Ano yun? Lahat gagawin ko, madam. Una, wag mong sasabihin na narito ako sa isla. Tumango ng marahas si Clarice at magsasalita na sana ngunit mabilis niya itong sinenyasan na patapusin muna siya. Hindi pa ako tapos. Pangalawa, wag niyo nang guluhin pa ang pamilya ni Loli, lalong-lalo na si Lucas. Pati itong amo mo at kapatid mo, pagsabihan mong umiwas na sa boyfriend ko. At pangatlo, wag mong gagalawin ang kaibigan kong si Loli. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Malinaw ba? Malinaw na malinaw, madam. Huwag kayong mag-alala. Ako na pong bahalang mag-sermon sa ama at kapatid ko. Maraming salamat, madam. Tatanawin ko po itong utang na loob sa inyo. Hindi na nagsalita pa si Kalea at hinagas ang cellphone kay Karina na kanina pa tahimik habang nakatitig sa kanya. Hindi na niya pinansin ito at inilipat na lamang ang atensyon kay Kapitan Antonio. Siguro naman, naniniwala na kayo, Kapitan. Ngayon, sino ba sa atin ang uuwing luhaan? Sino ba sa atin ang nagsisisi sa huli? Sinabi ko naman sa inyo na huwag niyong subukang kalabanin ako dahil mapapahiya lang kayo. Bago kami umalis, gusto kong pakawalan niyo na si Lucas. At huwag niyo na siyang istorbohin pa. Lalo na yung desperado niyong anak. Tumango ng marahas si Kapitan. Walang nagawa kundi ang humingi ng tawad sa kanila. Pasensya na kayong dalawa. Nagpadala ako sa galit na nararamdaman ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi na namin kayo guguluhin pat basta. Huwag niyo lang sanang sisantahin ang anak kong si Clarice. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tumango si Kalea at tumayo. Si Lucas na kanina pa natahimik ay napalingon sa dalaga. Hindi alam kung paano ba pasasalamatan ito dahil agad na nasolusyonan ang problema niya. Ngumiti si Kalea sa kanya at inilahad ang kamay sa harapan niya. Tara na, babe. Masyado na akong naboboard dito. Umuwi na tayo. Walang nagawa si Lucas kundi ang hawakan ang malambot na kamay ni Kalea. Habang papalabas ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Babe? Bakit babe ang tawag nito sa kanya? Seryoso bang sila na? Totohanan na ba ito? Totoo ba yung sinabi mo? Magkasintahan na tayo? Ngumiti lang si Kalea at umiling. Bakit? Gusto mo ba? Napaiwas ng tingin si Lucas. Gusto nitong ngumiti subalit pigil na pigil naman. Aaminin kong maganda ka, mabait, at higit sa lahat may mabuting puso. Hindi ka na magtataka kung hinahangaan kita. Noon, sobrang inis na inis ako sa'yo. Ngunit agad naman yung nawala nung nakilala kita ng lubusan. Ikaw din naman, sa una ang sarap mong bigwasan dahil sobrang sungit mo sa akin. Ngayon, hindi ko alam kung bakit gusto lang kitang palaging nakikita at nakakasama. Nagulat si Lucas sa sinabi ni Kalea. Hindi inaasahan na magko-confess din ang dalaga ng nararamdaman ito sa kanya. Talaga? Akala ko, ako lang ang baliw na nakakaramdam niyan. Alam mo, Miss Airlines, gusto rin kita. Higit pa sa iniisip mo. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Kalea kung kahit namula ang pisngi ng dalaga. Hindi rin mapakali ang puso ni Kalea. Sobrang bilis ng pagtibok nito. Ako rin, Lucas. Gusto kita. So, tayo na? Kinikilig na tumango si Kalea habang nakatingin kay Lucas. Malaki naman ang ngiti ng binata at nagtatatalon pa sa tuwa. Yes! Sigaw nito
na para bang nanalo sa loto. Wala ka ng takas sa islang ito. Kapag umalis ka man, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Ilang araw ang nakalipas. Hindi na nga sila iniistorbo ng mag-amang Francisco. Sa wakas, ay meron na ring signal ang islang yon. Kaya naman nakatanggap ng tawag si Kalea mula sa kaibigan nitong si Loli. Loli, bakit parang kinakabahan ka yata? Anong problema? Halata ang panginginig sa boses ni Loli sa kabilang linya. Kalea, sorry. Tinakot ako ni Tito Bernardo. Sabi niya ipapakulong niya raw ako. Papaalisin niya ako sa trabaho ko kung hindi ko sasabihin sa kanya kung nasan ka. Wala akong choice kung di sabihin ng totoo. Sorry, Kalea. Sorry talaga. Nanlaki ang mga mata ni Kalea dahil sa sobrang gulat. Napatingin siya kay Lucas na ngayon ay nasa tabi niya. Ano? Nasaan sila? Sa tingin ko nasa Palawan na ngayon ang iyong ama. Kasama nito si John. Humanda ka, Kalea. Napamura ng malutong si Kalea. Sobrang namumroblema siya at hindi na alam kung ano ang gagawin. Sige na, Loli. Ibababa ko na to. Salamat. Si Lucas naman ay hinawakan ng kamay ni Kalea. Nag-aalala na ito sa nagpapanik na dalaga. Anong problema, babe? Bakit napatawag si Loli sa'yo? Sa puntong yon, kitang-kita ni Lucas ang takot sa mga mata ng dalaga. Ngayon lang din ito nakita ang ekspresyong yon. Sanay si Lucas na makitang matapang si Kalea. Bigla siyang kinabahan. Mukhang hindi magandang mangyayari ngayon. Paparating sila dito sa isla. Nalaman na niya kung nasan ako at kasama niya si John. Lucas, yung lalaking ipapakasal niya sa akin. Naiiyak na sabi ni Kalea habang nakatingin sa kasintahan niya. Si Lucas naman ay niyakap lang ang dalaga at hinalikan pa ang ulo nito. Huwag kang mag-alala, Kalea. Narito lang ako. Sasamahan kitang harapin ng ama mo. Sasabihin natin sa kanyang relasyon nating dalawa. Ipaglaban natin ang tunay natin nararamdaman sa kanila. Mahal kita, Kalea. Palagi mong tatandaan yan. Si Kalea ay tumango at niyakap din ng mahigpit si Lucas. Ngayon na nakita niya ang tunay niyang mahal, siguro naman oras na para ipaglaban niya ito sa kaniyang ama. Ngayon na nandito ka na sa tabi ko, hindi na ako matatakot pa. Selfish na kung selfish ngunit ayaw kong maikasal sa hindi ko naman talaga mahal. Nagawa nating solusyonan ng problema ko. Alam kong masusolusyonan din natin ang problema mo. Kausapin natin ang ama mo ng maayos. Nararamdaman kong maintindihan niya tayong dalawa. Dumating nga ang ama ni Kalea kasama si John, pati ng mga tauhan nila. Wala namang nagawa si Kalea kundi ang salubungin ang kanyang ama. Sinalubong sila ni Kalea at Lucas. Kitang-kita nila ang galit na ekspresyon ng ama ni Kalea. Medyo may katangka rin ito. Maganda ang kasuotan at sobrang puti. Para itong isang foreigner kung tititigan. Biglang na-insecure si Lucas sa kanyang sarili. Tiningnan pa nga niyang kasuotan niya. Isang punit na sando at kupas na maong. Kalea! Anong kalokohan ito? Talagang nagtago ka lang dito kasama yung bangkero na yan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Dad, hindi to kalokohan. At hindi po siya isang bangkero lang. Siya si Lucas, ang lalaking pinakamamahal ko. Ayoko na pong bumalik sa Manila. Ayoko na rin bumalik sa buhay na pinipilit niyo lang sa akin. Alam niyo ba kung ano ang magiging kahihinatnan ko kapag sinunod ko kayo? Habang buhay akong malulungkot at magdudusa. Si John naman ay lumapit sa kanila. Kalea, ano ba yan? Umuwi na tayo. Hindi kayo bagay na lalaking yan. Si Lucas naman ang lumapit. Pilit na kinakausap ang matandang nasa harapan nila. Sir, alam ko po na malayong-malayo ang buhay namin ni Kalea. Pero mahal ko po ang anak ninyo. Hindi ko po siya pababayaan. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa inyo. Tumawa ng mapakla si Bernardo at napailing. Isang pagkakataon, hindi pa pabayaan. Ano ang buhay na ibibigay mo sa anak ko? Yang pangingisda mo? Wala kang maibibigay sa anak ko, sinasabi ko sa'yo. May maibibigay siya, Dad. Ang tunay niyang nararamdaman, ang pagmamahal at puso niya.
pati ng kalayaan na pilit mong pinagkakait sa akin. Sir, handa po akong patunayan sa inyo kung gaano ko po kamahal ang anak ninyo. Siya na po ang nakikita kong magiging future ko. Alam ko pong simple lang ang buhay namin dito sa isla, kesa sa buhay na meron si Kalea sa syudad. Ngunit sa araw-araw na narito siya, nakikita ko po ang kasiyahan sa mga mata niya. Siya rin po ang dahilan kung bakit natutuwa kong ipaglaban ang tunay kong nararamdaman. Mahigpit na hinawakan ni Lucas ang kamay ni Kalea at tiningnan ng seryoso ang matandang nasa harapan niya. Noon, natatakot po akong sabihin ang tunay kong nararamdaman. Natatakot akong ipaglaban ang nilalaman ng puso ko. Pero ngayon, handa po akong gawin ang lahat ng aking makakaya. Matanggap niyo lang ako para kay Kalea. Mahal ko po siya at hindi ako magsasawang sabihin yun sa inyo. Nagulat si Bernardo sa sinabi ni Lucas. Tumingin siya sa mga mata ng binata at nakita ng matandang determinasyon doon. Sa katunayan, alam na ni Bernardo una pa lang kung nasaan ang kaniyang anak. Kung sa bagay, ano pang silbi ng pera nila kung hindi niya gagamitin, hindi ba? Kaya agad niyang natuntun si Kalea. Hindi lang siya nagsalita at hinayaan lang ang dalaga. Tahimik niya itong inuobserbahan at pinapabantayan sa mga tauhan niya ng lihim. Magmula sa pagdating nito sa isla hanggang sa ngayon ay nakaantabay talaga siya. Kung tutuusin, pwede niyang ipabalik si Kalea sa syudad, ngunit hindi niya maintindihan ang sarili dahil parang may pumipigil sa kanya na gawin yon. Nakita niya rin kung paano naging masaya ang kanyang dalaga. Sobrang genuine ang ngiti ni Kalea at sa hinaba-haba ng panahon ay ngayon na lang niya ulit nakita yon. Muntik na nga siyang maiyak nang makitang litrato ng anak na masayang nakikipag-usap kay Lucas, pati sa mga magulang ng binata. Alam niyang nakahanap na ng bagong pamilya ang anak at sobrang naiinggit siya ron. Hindi man lang kasi siya nginitian ang ganun ng kanyang anak. Kaya naman nagkaroon siya ng plano na puntahan si Kalea at isama si John, ang fiancé ng dalaga. Hindi na malay ni Bernardo na nasa tabi na pala niya ang kaniyang asawang si Minerva. Hinawakan siya nito sa braso at umiling. Hayaan mo na ang anak mo, Bernardo. Nakita naman natin kung gaano siya kasaya rito sa lugar na ito. Una pa lang, sinabihan niya na ayaw niya sa arranged marriage, hindi ba? Ngunit nagpumilit pa tayong isiksik yun sa kanya dahil gusto natin siyang magkaroon ng sariling pamilya. Ngayon na nakahanap na siya ng taong magmamahal sa kanya ng tunay, anong karapatan nating hadlangan siya roon? Magulang niya tayo, kaya dapat lang nasuportahan natin siya sa gusto at desisyon niya. Tumulo ang luha ni Minerva at pilit na ngumiti sa asawa. Huwag na nating ulitin ang kasalanan ng mga magulang natin noon. Alam kong nag-aalala ka sa anak mo, pero tingnan mo siya ngayon, nasa mabuting kalagayan at namumuhay ng payapa kasama ang kanyang minamahal. How can we stop them, hon? Huminga ng malalim si Bernardo at nag-isip. Maya-maya lang ay tumango ito at tiningnan ng seryoso sina Kalea at Lucas. Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Pagkakataon na patunayan sa akin ang pagmamahal mo, Lucas, sa anak ko. May isa akong kondisyon sa inyo. Si John, na nasa tabi lang ng matanda ay nagulat. Sir Bernardo, sigurado ba kayo? Itinaas ng matanda ang kamay niya upang patahimikin si John. Huwag kang sumabat dyan. Kailangan kong makita kung gaano katatag ang pagmamahalan nilang dalawa. Tumingin si Bernardo kay Kalea. Kalea, sige. Hindi na matutuloy ang arranged marriage pero may kailangan ka ring patunayan sa akin. Kahit ano pong kondisyon niyo, gagawin ko po, sir. Mapatunayan ko lang na tunay ang nararamdaman ko sa anak ninyo. Dad, I'm sorry po kung naglayas na naman ako sa bahay. Hindi ko lang po kasi maatim ang pagpupumilit niyong pakasalan kong lalaking hindi ko naman lubos kilala at mahal. Siguro naman naiintindihan niyo ako, hindi ba? Kung alam mo lang, anak, kung gaano kami sobrang nag-alala sa'yo nang sabihin ng kasambahay na nawawala ka. Sana sinabi mo na lang sa amin na ayaw mo talaga, na kahit anong gawin namin ay hindi ka papayag sa gusto. Si Minerva nang nagsalita at pinutol ang asawa. Tama na yan.
Nag-sorry na rin ang anak natin. Lesson learned na rin sa atin to. At kung hindi naglayas ang anak mo, makikilala ba niya si Lucas? May dahilan kung bakit napadpad dito ang ating anak. Nakikita ko sa iyo si Lucas. Alam mo ba yon? Masipag, mabait, at mapagmahal. Medyo masungit nga lang. Kaya siguro, natipuhan siya ni Kalea. Tumawa ng malakas ang ina ni Kalea. Pati rin ng dalaga ay natawa rin. Maraming salamat po, Dad, Mom. Hindi na po mauulit. Pangako. Niyakap ni Kalea ang kaniyang pamilya. Si John ay napangiti na lamang at tinanguan si Lucas. Dati pa, tanggap na nito na hindi naman talaga siya papatulan ni Kalea. Nakilala niya ang dalaga bilang isang matapang na babae. May sariling prinsipyo at hindi magpapatalo. Nakita niyang ugaling yun ngayon. Ano pa nga bang magagawa niya? Tatanggapin na lang na hindi na matutuloy ang arranged marriage nila. Kahit siya ay ayaw niya ng setup na ganon. Mas maganda pa rin sa feeling na may kasal sa tunay mong mahal. Wait, Dad. So ano nga ba ang kondisyon mo? Si Bernardo ay natawa dahil muntik niya nang makalimutan ang kondisyon niya. Well, alam kong nasa isla na ang buhay ni Lucas. Ngunit gusto ko sanang imbitahan siyang mamalagi muna sa syudad upang makilala namin siya ng lubusan. Sumingkit ang mga mata ni Kalea. Alam niyang hindi lang yon ang pake ng kaniyang ama sa binata. Sa loob-loob niya, mukhang kukunin nito ang loob ng kasintahan niya upang mapalapit sa negosyo. Kung tutuusin, magaling si Lucas lalo na sa pagmamanage ng negosyo. Nakapagtapos ito ng business administration kung kaya't may alam ito sa mga businesses. Mukhang hindi yan ang rason kung bakit. Naputol ang kanyang sasabihin nang hawakan ni Lucas ang kanyang kamay tsaka umiling sa kanya. Opo sir, nakahanda akong lumuwas ng isla upang patunayan na seryoso po talaga ako sa anak ninyo. Handa po akong iwan ang nakagisnan kong buhay para lang kay Kalea. Si Kalea ay napakunot ng noo nang marinig ang sinabi ni Lucas. Hinawakan niya ang braso ng binata at tiningnan ito ng seryoso. Hindi mo naman kailangang talikuran ng nakagisnang buhay mo rito dahil lang sa akin, Lucas. Alam kong mahalaga sa iyo ang isla na ito. Hindi ko naman talaga tatalikuran ng isla, Kalea. Pero kung ang ibig sabihin ng pagmamahal ko sa iyo ay kailangan kong mamili, handa akong gawin ang anumang nararapat. Kailangan kong patunayan sa mga magulang mo na nararapat ako sa iyo, na mahal kita at seryoso ako sa iyo. Sa katunayan, ikaw ang nagbibigay sa akin ng dahilan para mas lalo kong pahalagahan ang lahat ng meron ako rito. Ikaw ang nagpapakumpleto sa akin at sa islang ito. Naantig naman ang puso ni Kalea nang marinig ang sinabi ng kasintahan niya. Sobrang na-appreciate niya ang pagsasakripisyo nito para lang patunayan na karapat-dapat ito sa kanya. Hindi talaga siya nagsisisi na naglayas siya sa kanilang bahay dahil nakahanap siya ng isang taong mamahalin siya ng buo at walang pag-aalinlangan. Hanggang sa ilang buwan ang nakalipas, tinupad ni Lucas ang pananatili muna nito sa Manila. Naging malapit na rin ang lalaki sa magulang ni Kalea, lalo na kay Bernardo. Tama nga si Kalea, sobrang magaling ito pagdating sa negosyo. Lahat ng strategy at pagpapalago ay alam na alam ng binata, kaya tuwang-tuwa si Bernardo. Para bang nakahanap si Bernardo ng instant advisor niya. Ang arranged marriage ni Kalea ay matagal nang burado sa isipan ni Bernardo. Dahil ang pinaghahandaan naman ng matanda ay ang kasal nila Kalea at Lucas. Hindi na makapaghintay ang mga magulang ni Kalea na makasal ang dalawa. Sila na ngang nangungulit sa dalawa kung kailan balak ng magkasintahang magpakasal. Si Loli naman ay sobrang nagulat nang malaman na nagkakamabutihan na pala sina Lucas at Kalea. Hindi makapaniwala na magkakatuluyan ang dalawa. Nang marinig ni Loli kay Kalea na boyfriend nito ang kapatid niya, ay muntik na niyang masapok ang kaibigan. Ano? Boyfriend mo ang kupal kong kapatid? Paano nangyari? Nagayuma ka ba? O baka naman ginayuma mo siya? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Kalea. Gaga? Oo nga. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang nararamdaman ko sa kanya. Basta narealize ko na lang na gusto ko siyang palaging makita at makasama. Kahit ako, hindi rin makapaniwala eh.
Sobrang sungit kasi ng kuya mo at inis na inis pa siya sa akin nun dahil hindi ko siya nabayaran ng pamasahe sa bangka. Mantakin mo, nag 1, 2, 3 ako sa bangka niya. Doon na napagalpak ng tawa si Loli. Naalala ko ngayon na kwento yun ng nanay. Inis na inis daw ang kuya sa'yo at napagkamalan ka pang baliw. Ikaw ba namang may sukbit-sukbit na malaking plastic bag, nakapantulog pa't nakatsinelas? Malamang mapagkakamalan ka ng mga tao ng baliw o kaya pulubi. Hanggang ngayon, sikat na sikat pa nga sa social media yung video mo eh. Napaismid si Kalea at napairap na lamang sa kaibigan. Siyempre nagmamadali ako noon pero hello, may aral din namang natutunan ng mga netizens sa viral video kong yun. Yun ay huwag basta-bastang husgahan ng isang tao dahil sa physical appearance nito. Mali natin, ang inaapi o hinuhusgahan natin ay isa palang kagalang-galang sa lipunan at isang makapangyarihan. Hindi lang tayo aware doon, hindi ba? At isa pa, ilang beses na ba tayong nakakita ng mga taong simple lamang kung manamit pero sobrang yaman pala at low-key lang sila. May ibang ang tao riyan na tahimik lang pero sobrang talino pa at maraming alam. Tama? Oo na. Marami ka na pong sinasabi, Miss Airlines. Talagang hindi lang ako naniwala na magkakatuloy kayo ng kupal kong kapatid. Shit, so magiging sister-in-law pala kita. Napataas ng kilay si Kalea. Bakit ayaw mo? Sige, FO na tayo. At saka bakit alam mo ang bansag sa akin ni Lucas? Sinabi niya ba yun sa'yo? Humanda siya sa akin. Niyakap na lamang ni Loli si Kalea at tumawa ng malakas. Tangex, syempre gustong-gusto kitang maging kapatid, no? Nagbibiro lang ako pero masayang-masaya ako dahil nahanap mo ng taong aalagaan ka hanggang dulo. To tell you the truth, mabait ang Kuya Lucas, maalaga, masipag at sobrang responsable sa buhay. Hindi sa pagiging bias dahil kapatid ko siya, pero alam kong magiging masaya ka sa kanya. So siya, hindi magiging masaya sa akin? Napanguso si Kalea at kunwaring nagtatampo sa dalaga. Siyempre, sobrang swerte rin ng Kuya Lucas ko sa'yo, no? Ano ka ba naman, Kalea? Dapat ko pa bang sabihin yan? Mabait, may mabuting kalooban, sobrang Latina at higit sa lahat, mayaman. Gaga, mga magulang ko lang mayaman, hindi ako. Napansin ko lang bakit ang emosyonal mo yata ngayon. Buntis ka ba? Nagkatinginan silang dalawa. Kahit si Kalea ay nagulat sa sinabi ni Loli. Maya-maya ay bigla siyang may na-realize. Ilang araw na siyang hindi dinadatnan ng regla niya. At isa lang ang ibig sabihin nun, baka nga ibuntis siya. Hindi pa ako dinadatnan ng dalaw. Ilang araw nang nakalipas. Oh my gosh, baka nga buntis ako. Kailangan ko magpa-check up, samahan mo ko. Si Loli naman ay nasisihan at napapatalon-talon pa sa tuwa. Shit! May instant pamangkin agad ako. Thank you, Lord! Hinila na lamang ni Kalea si Loli sa loob ng kotse at pinaharurot ito papuntang klinik upang magpa-check up. Hindi nga sila nagkamali. 2 weeks ng pregi si Kalea at sino pa ba ang ama? Walang iba kundi ang TDH ni Kalea na si Lucas. Nang malaman ni Kalea na buntis siya, ay tinago niya muna ito sa kanyang kasintahang si Lucas upang sorpresahin. Ngayon ay nakaupo sina Kalea at Lucas sa tabing dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw. Nakasandalang dalaga sa balikat ng binata habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Alam mo ba, babe, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ang akala ko, simpleng pagtakas lang ang gagawin ko pero hindi ko naman alam na makikita ko pala rito ang forever ko. Alam niyang medyo corny siya roon, pero siguro ganito talaga kapag nangmamahal ang isang tao. Nagiging corny kung minsan. Akala ko nga nun, isa ka lang baliw na nang scam sa akin pero hanep. Sobrang swerte ko dahil nahanap ko ng magiging reyna ng buhay ko. Kahit nang unang kita natin ay nakapadyama ka at may plastic bag na dala. Mapang-asar na tiningnan ni Lucas si Kalea, kaya hinampas ng dalaga ang binata. Mahina lang naman yon. Nako, yan ka na naman. Mapang-asar ka palagi sa akin. Akala mo ba natutuwa ako rin sa panagsasabi mo? Pansin kong sobrang moody mo ngayon. Anong meron, babe? Biglang naalala ni Kalea na isusurpresa niya pala ang binata. Kaya naman kinuha niyang isang maliit na box sa kaniyang bag at ibinigay yun kay Lucas. Open it.
Kumunot ang noo ni Lucas dahil sa kuryosidad. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong sa dalaga at binuksan agad ito. Nang makitang nasa loob ay nanginginig na kinuha ni Lucas ang pregnancy test na ibinigay sa kanya ni Kalea. Hindi makapaniwala ang lalaking kung kaya't nagtanong ito. Buntis ka? Unti-unting tumango si Kalea. Naluluha na rin ang kaniyang mga mata. Oo, buntis ako, Lucas. I am 2 weeks pregnant. Are you happy? Dahil sa sobrang saya, ay mahigpit na niyakap ni Lucas si Kalea. Kahit ang lalaki ay napaiyak na rin dahil sa sobrang kagalakan. Nagulat siya nang biglang kumalas ng yakap si Lucas sa kanya. Naguguluhan niyang tiningnan ng lalaki dahil may dinudukot itong isang bagay sa bulsa. Matagal ko na itong pinag-ipunan. Una pa lang, alam kong ikaw na ang magiging misis ko. At ngayon, may anak na tayo. Hinding-hindi ko na ito papatagalin pa. Ang usapan kasi namin ng dad mo ay gagawin ko ito next week pa. Ngunit hindi na talaga ako makapaghintay lalo pat nalaman kong buntis ka. Lumuhod si Lucas sa harapan niya kung kaya't nanlalaki ang kaniyang mga mata. Napataki pa nga siya ng kaniyang bibig dahil sa sobrang gulat. Kalea, matagal ko nang naiisip ito at pinapangarap na mangyari ito. Nung una kitang makita, alam kong nakaramdam ako ng kakaiba. Ngunit binaliwala ko lang yon. Isang pakiramdam na alam kong magpapabago ng buhay ko. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo kitang minahal. Mas lalo kang naging mahalaga sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko dahil ikaw ang nagbigay kasiyahan at kulay sa mundo ko. Ikaw ang aking liwanag, inspirasyon at lakas. Gusto kong tumandang kasama ka. Gusto ko na ikaw lang palaging nakikita ko sa araw-araw at bumuo ng isang simpleng pamilya rito sa isla. Kaya Kalea Madrigal, will you marry me? Doon na napahagulhol si Kalea. Hindi niya akalain na mangyayari yun sa buhay niya. Si Lucas na nakaluhod sa harapan niya at may hawak-hawak na singsing. Niyayaya na siyang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Tumango ng marahas si Kalea. Yes! Yes! Sigaw niya kung kaya't dali-dali namang isinuot ni Lucas ang singsing sa kamay ni Kalea. Labis ang tuwa na nararamdaman ng dalawa habang niyayakap ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Kalea. Bulong ni Lucas habang mahigpit ang yakap kay Kalea. Naramdaman ni Kalea ang mainit na luha na dumadaloy sa kaniyang pisngi. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa matinding kagalakan. Mas mahal kita, Lucas. Sagot naman ni Kalea habang itinataas ang kaliwang kamay para titigan ang singsing na kumikinang sa ilalim ng araw. Ito ang singsing na pinangarap niya, ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo nilang dalawa. Wala silang narinig kundi ang tibok ng kani-kanilang puso. Hindi nila akalain na sa isang simpleng insidente noon ay papunta pala sa kanilang forever. Ito na rin ang simula ng kanilang kabanata bilang mag-asawa. At sobrang excited ni Kalea para doon, lalo pat nadagdagan sila ng isa. Minsan, ang nararamdaman nating takot ang nagtutulak sa atin sa isang sitwasyon na hindi natin inaasahan. Subalit ito rin ang nagbubukas ng pinto upang makamit natin ang ating pangarap at kasiyahan. Ang sapat din na komunikasyon at paglaban para sa pag-ibig ay mas mahalaga kesa anumang material na bagay. Kahit anumang utang na loob at tulong na ginawa ng isang tao, hindi rin dapat ito gagamitin sa pansariling kagustuhan. Ang pagtulong sa kapwa ay dapat na bukal sa kalooban at walang hinihinging kapalit. Higit sa lahat, hindi rin natin dapat husgahan ang ating kapwa, lalo na sa kanilang pisikal na kaanyuan. Ang tunay na ganda ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa panloob, sa kabutihan ng ating puso at kaluluwa. Imbis na husgahan natin ang iba, bakit hindi na lang natin pairalin ng pag-unawa, paggalang at pagrespeto sa isa't isa? By that, we can live happily and contentedly
just like Lucas and Kalea. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahal at inspirasyon ang ating natapos ngayong araw. Shoutout muna tayo. Hello po Miss Siren, always listening from Hong Kong since 2023. Salamat sa magagandang istorya, sobrang naaliw ako at nakakawala ng pagod at homesick. Shoutout sa iyo dyan sa Hong Kong, Ma'am Virgilin Sobrepena. Hello Miss Siren, shoutout from Nomi and California. Hello Miss Siren, sobrang ganda talaga kapag ikaw nag-narrate ng isang kwento. Nakakadala ng damdamin at palagi po ako nakikinig sa inyong mga kwento habang nagtatrabaho. Pa-shoutout po listening from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo Ma'am Michelle Ferrer Pabelliore. Good afternoon Tales of Siren, always listening and watching from Milan, Italy. Kindly shoutout po. Shoutout sa iyo Ma'am Elibita Solo. Sobrang ganda ng kwento lalo na sa magandang boses ni Miss Siren. Nakakawala talaga ng pagod at nakakakilig kahit matanda na ako. Pa-shoutout po. Always avid fan niyo ako, Saint from Ohio, USA. Maraming salamat and God bless. Shoutout sa iyo dyan, Ma'am Saint. Salamat sa napakagandang kwento at napakagandang boses. Matagal na po akong nakikinig sa mga love story niyo. Shoutout from Malabon City coming from Ma'am Gianna Romo. Thank you again, Miss Siren, sa isa na namang napakagandang istoryang inihandog mo na labis kong nagustuhan. Pa-shoutout naman. This is Melchor Ramirez from Santiago Street, Caridad, Cavite. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta mula noon hanggang ngayon. Huwag kalimutang i-follow ang ating Tales of Siren official page on Facebook para updated ka. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.